Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 871 hanggang 880. Kabanata 871 nanalo ako ang simoy ng tagsibol ay hindi malamig. Nagdala pa sila ng bakas ng init. Ngunit sa loob ng Peking Star Pavilion, nanginginig ang mga mangangalakal sa sobrang lamig. Nilason talaga ni Julius Reed si Zahir Huntington. At tahasan niya itong inamin. Dapat malaman ng isa, ito ang Huntington Mansion. Ang lugar ay selyado ng mahigpit. Sa pintuan, nakabantay ang baliw na si Anson Huntington. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? O, siya ba ay tunay na nagtataglay ng gayong mapagmataas na kapital? Lolo, gusto kong pumatay ng tao. Lumapit si Anson Huntington kay Julius Reed at sinabing may mahinang ngiti, kaya ikaw ang pumutol sa kapatid ko. Naningkit ang kanyang mga mata, naglalabas ng mamamatay tao na aura. Kung ang mga ordinaryong tao ay titingnan niya sa ganitong paraan, matatakot sila na matigas at hindi maglakas loob na iangat ang kanilang mga ulo. Ngunit lumingon si Julius Reed, nag-aalok ng isang mahinang ngiti. Sa mga mata niya, parang may azurehel. Nanginig ang katawan ni Anson Huntington na bahagyang nawalan ng katinoan. Piliin mo kung paano mo gustong mamatay. Napalunok siya ng mariin, seryoso ang boses niya habang nagsasalita. Ito ang kanyang tahanan, pagkatapos ng lahat. Sa sarili niyang teritoryo, ano ang dapat ikatakot? Ngunit sa pag-alala sa mga mata ni Julius Reed, nakaramdam pa rin ng takot si Anson Huntington. Oras. Tumingin si Julius Reed kay Daryl Huntington, kung hindi ka luluhod sa loob ng 10 minuto, ang pagkain ngayon ay magiging isang funeral feast para kay Zahir. Mga pananakot. Mga hindi lihim na pagbabanta. Sa pamilyang Huntington, nagbabanta kay Daryl Huntington. Anong kapangahasan? O maaaring ito ay kamangmangan, kay abangan. Sa tingin mo matatakot ako? Tumawa ng malakas si Daryl Huntington, sabi ko na nga ba, I am full of pride. Ngayon, kahit nakabayaran pa ni Zahir ang kanyang buhay, ipapapatay kita dito mismo. Pagkatapos magsalita, sumigaw siya, sakupin mo siya. Whoosh! Mabilis na pumasok ang mga bodyguard ng pamilya Huntington. Kalahati sa kanila ay may hawak na mga nakatagong kahon ng sandata, na nakatutok kay Julius Reed. Ikaw ay napakatalino, at napakatapang. Nagngangalit si Daryl Huntington at sinabing, pero, ako ang kalaban mo. Ako si Daryl Huntington. Maaaring mamatay si Zahir, ngunit talagang hindi ka mabubuhay. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Matinding puot. Nagsusugal siya, tinataya ang buhay ng apo. Kung si Julius Reed ay natatakot sa kamatayan, tiyak na ibibigay niya ang antidote. Sa sandaling iyon, hahampasin niya ito para pumatay. Upang lubusang ipaghiganti ang nakaraang kahihiyan. Kasabay nito, upang maunawaan ng mga mangangalakal ng kabisera ang isang prinsipyo. Ang pagsalungat sa pamilyang Huntington ay nagbabadya ng masama. At siya, si Daryl Huntington, ay isang taong hindi pinansin ang mga kahihinatnan. Si Zahir ang paborito niyang apo, ano? Ginamit ni Julius Reed ang buhay ni Zahir bilang bargaining chip, what of it? Ang mga lalaki ng pamilya Huntington ay hindi natatakot sa kamatayan. Dahan-daang itinaas ni Daryl Huntington ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng matayog na layuning pagpatay. Naghihintay siya. Naghihintay kay Julius Reed na humingi ng awa. Para makagawa ng panlunas. Kung hindi, kaya lang ni Zahir. Huminga ng malalim si Daryl Huntington. Wala siyang paraan palabas. Kung ikukumpara sa karangalan ng pamilya Huntington, walang halaga ang buhay ni Zahir. Sa loob ng Peking Star Pavilion, labis na katahimikan. Lahat ay nagpipigil ng hininga, ang kanilang mga mata ay sobrang takot na kumurap. Kadalasan, narinig nila, kapag kumilos si Daryl Huntington, ito ay may malaking kadakilaan. Dahil nakita nila ito ngayon, hindi nila malilimutan.
Lalong hinigpitan ni Nicodem Lee ang kanyang mga kamao, tumibok ng malakas ang kanyang puso. Sa pagkakataong ito, makakatakas kaya si Julius Reed mula sa tiyak na kamatayan. Sa labas, isang hindi maarok na hadlang. Sa loob, isang ambush sa lahat ng panig. Gaano man kalakas ang iyong martial arts, ang paligid ay napuno ng 12 ng mga nakatagong kahon ng armas. Inilabas ni Anson Huntington ang isang nakatagong kahon ng sandata mula sa kanyang baywang, at nagpasok ng isang dart dito. Pagkatapos ay kinasa niya ito. Nakaposisyon ang bibig ng nakatagong kahon ng sandata sa tuktok ng ulo ni Julius Reed. Nais kong magkaroon ng isang masayang pakikipaglaban sa iyo, ngunit ngayon, tila walang pagkakataon. Kitang-kita sa mga mata ni Anson Huntington ang pagkadismaya. Ngunit sa sobrang galit ng matanda ngayon, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kaya, nagpasya siyang hawakan ito sa kanyang sarili. Ang kanyang daliri ay nakapatong sa gatilyo, handang pindutin ito anumang oras. Ngunit si Julius Reed ay kalmado gaya ng banayad na simoy ng hangin o ng lumulutang na ulap, walang bahid ng gulat sa kanyang mga mata. Tinatanong kita sa huling pagkakataon, Zahir. Lumuhad, o kung hindi, mamatay. Pinutol ni Julius Reed si Daryl Huntington, tumalikod at hinarap si Anson Huntington, pusta tayo. Pusta sa ano? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Anson Huntington, itinuturo ko sa iyo ang isang nakatagong kahon ng sandata, mayroon ka bang pusta para sa isang taya? Siyempre meron. Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, itinuro ang itim na dart box sa harapan niya, hulaan natin kung saan tatama ang mga darts sa kahon na ito. Siyempre ulo mo. Puno ng paghamak ang mga mata ni Anson Huntington, huwag ka nang mag-aksaya ng hininga, taya ako ng $100 na tatagos ang dart sa iyong bungo. Boom! Iniabot niya ang isang kamay, gumawa ng isang sumasabog na kilos, ang iyong ulo ay magiging tulad ng isang pakwan. Hey, baliw. Iyon ang iniisip ng lahat. Ngunit walang pakialam si Julius Reed. Kahit naubos na ang pasensya ni Daryl Huntington. Gawin mo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unting bumagsak ang nakataas na kanang kamay. Muling tumahimik ang Peking Star Pavilion. Nanlalaki ang mata ni Nicodem Lee, gustong masaksihan ang pagkamatay ni Julius Reed. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng paninikip sa kanyang lalamunan. Paf! Tumalsik ang dugo, at ayon, namula rin ang mukha ng ibang bisita. Tumalsik ang dugo, unang hakbang, dumura ng dugo. Itinaas ni Julius Reed ang isang daliri, dahan-daang pinahaba ang 1 segundo, ikalawang hakbang, namamanhid ang lahat. Pagkasabi nito, ngumiti siya ng may kumpiyansa, ikatlong hakbang, mawalan ng malay, at mamatay. Kamay ko, namanhid din ang mga paa ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Paf! Si Daryl Huntington ay dumura ng isang subo ng dugo, nakasando sa salamin at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Nakatutok ang mga mata niya sa sariling braso. Hanggang sa, bamuka ang bibig niya. Unti-unti na siyang nawawala ng sensasyon sa kanyang kamay. Pumalakpak, sunod-sunod, nagsimulang bumagsak ang mga mangangalakal. Ang Peking Star Pavilion ay napuno ng mga sigaw ng paghihirap. Kailan ginawa ito? Tinitigan ni Daryl Huntington si Julius Reed na may ayaw sa kanyang mga mata. Galit. Ang pagkain ay inihanda na lahat ng mga tagapaglingkod ng pamilya Huntington, walang pagkakataon na lason ito ni Julius Reed. Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Nang ay toast kita, hindi ko sinasadyang natapon ang gamot sa manggas ko. Isang simpleng ngiti ang isiniwalat ni Julius Reed, sorry, my mistake. Sorry ha. Ang mga puso ng mga tycoon ay gumuho hanggang sa masira. Nagkaroon sila ng mga kayamanan na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Walang handang mamatay dito. Mr. Huntington, kumilos ka. Patayin mo ako. Si Julius Reed ay seryosong tumingin kay Daryl Huntington, bilasan mo. Patay na katahimikan. Isa pang labanan ng patay na katahimikan. Nawalan ng pag-asa ang mga mata ng tycoon. Unti-unting namamanhid ang kanilang mga katawan. Sa bandang huli, halos wala na silang maramdaman. Kung dito talaga sila namatay, hindi nila tatanggapin. Parehong natigilan si Daryl Huntington. Kahit na may ganitong maselang pagpaplano, mayroon pa ring isang butas, tumaob sa kanal. Sa lupa,
Hindi pa rin lumalamig ang ulo ni Jasper Leopold. Buksan ang dart box. Hinawakan ni Julius Reed ang dart box sa kamay ni Anson Huntington, mariing idiniin ito sa sarili niyang ulo. Ngunit saan maglalakas loob si Anson Huntington na buksan ang dart box? Baka galit siya, pero hindi siya tanga. Kung ang mga tycoon na ito ay namatay sa Huntington Mansion, ang kanyang pamilya ay tiyak na mabubury sa kabisera. Exiled forever. Buksan ang dart box. Imposible. Smack. And on. Omicron. Sinampal ni Julius Reed ang mukha ni Anson Huntington ng isang malakas na suntok. Sabi ko, buksan mo ang dart box. Kumurap si Anson Huntington, talagang gustong hilahin ang gatilyo. Pero, hindi niya kaya. Buksan ang dart box. Napaungol si Julius Reed. Napasigaw si Anson Huntington, sinusubukang ilabas ang galit sa kanyang puso. Whoosh! Sa sumunod na sandali, nag-iisang inagaw ni Julius Reed ang dart box. Tinusok niya ang kaliwang paa ni Anson Huntington. Nanalo ako. Ibinalik niya ang dart box kay Anson Huntington, sabay abot ng kanang kamay. Sabi mo, kapag natalo ka, bibigyan mo ako ng $100. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 872, A Body of Proud Bones, ikaw. Nanalo ka. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Anson Huntington, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Kahit umaagos ang dugo sa binti niya, walang humpay na nanginginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang aming laro ay nagsisimula pa lang. Si Anson Huntington ay naglabas ng $100 na perang papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Julius Reed na nanginginig ang mga kamay. Alam mo ba? Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na natalo ako. Huminga siya ng malalim, walang tigil na kumikibot ang mga kalamnan sa mukha. Sakit. Ang kanyang mga buto ay naputol at nakalantad. Ngunit nanindigan siya, hindi umaatres kahit 1 pulgada. Isang baliw. Isang ganap na baliw. Ngunit ang iba ay hindi gaanong kalmado. Ang kanilang lakas ay mabilis na nauubos, at ang kanilang mga puso ay pabilis ng pabilis. Kung ang mga bagay ay talagang tulad ng sinabi ni Julius Reed. Ano ang sumunod na nangyari? Magiging kamatayan. Mr. Huntington, gusto mo bang magbago ang isip mo? Lumapit si Julius Reed at kumuha ng maliit na tableta mula sa kanyang dibdib, pinalamanan ito sa bibig ni Daryl Huntington. Huwag kang mag-abala. Habang bubuksan na ng bodyguard sa likod niya ang hidden weapon box, nagtaas ng kamay si Anson Huntington. Pagpipigil sa kanya. Ang pagbubukas ng nakatagong sandata ngayon ay walang kabuluhan. Kung talagang gustong pumatay ni Julius Reed, hindi nila siya mapipigilan. Para makita kang tumayo at lumuhad sa harapan ko, dahan-daang umatras si Julius Reed, tumingin kay Daryl Huntington, ibibigay ko sa iyo ang antidote. Makalipas ang 5 segundo, gumalaw ang mga daliri ni Daryl Huntington. Kalahating minuto, tumayo siya, nakasandal sa dingding. May antidote talaga. Mr. Huntington, iligtas mo kami. Nang makitang nakatayo si Daryl Huntington, napuno ng inggit ang mga mata ng mayayamang mga ngalakal. At kahit galit, bakit sila? Bakit sila dapat dumalo sa isang piging sa pamilya Huntington at makihalubilo sa mga alitan ng pamilya Huntington? Para lang mamatay sila, walang taong bukas palad sa harap ng buhay at kamatayan. Panay ang tingin nila sa bote ng gamot na nasa kamay ni Julius Reed. Iyon ay, ang pag-asa ng kaligtasan, lumuhad, at mabubuhay sila, mabubuhay ka, mabubuhay si Zahir Huntington. Itinuro ni Julius Reed si Daryl Huntington, habang nakangiting sinabi, kung hindi, ako. Malakas niyang pinisil gamit ang kaliwang kamay niya. Basag. Ang bote ng gamot ay naging alikabok. Kaagad pagkatapos, lumapit si Julius Reed sa isang bodyguard, masayang kinuha ang isang nakatagong kahon ng sandata mula sa kanya. Itinutok niya sa sariling ulo ang pagbukas ng hidden weapon box. Kung hindi ka pa lumuhad sa loob ng 10 segundo, inilabas ni Julius Reed ang kaligtasan, na walang pakialam na sinabi, kikitil ko ang sarili kong buhay gamit ang isang bala. Ngayon, magsisimula na ang countdown. Bahagya siyang tumawa, 1. Phew. Huminga ng malalim si Daryl Huntington, ang gulo ng isip niya. Ang kanyang ulo ay parang tinamaan ng heavenly thunder. Natulala, sa isang pagkawala, 2,
Todong ngiti si Julius Reed. Ngunit sa loob ng Peking Star Pavilion, ang mga mangangalakal ay labis na natakot. Mr. Huntington, may sumigaw ng buong lakas, hindi ka pwedeng tumabi at panoorin kaming mamatay. Kung mamamatay tayo dito sa mansyon mo, paano ka titingnan ng mga taga-Kyoto? Ang iyong pamilyang Huntington ay walang paninindigan. Ang pagkainip ay sumisira ng magagandang plano. Halos magbanta ang mga mangangalakal. Siyempre, hindi sila nagsasalita ng kalokohan. Totoo ang lahat, nandito ang kalahati ng mga mangangalakal ng Kyoto. Kung mamatay silang lahat, tapos, mayayanig ang Kyoto. Ang pamilyang Huntington ay tiyak na itataboy. 3. Muling nagsalita si Julius Reed. Parang bundok ang pressure. Nakabitin sa ulo ni Daryl Huntington. Tumingin siya sa paligid. Ang bandila ng Vermilion Bird ay maingay na kumikislap. Ang malawak na patio, sa gitna ng matataas na gusali ng Kyoto, ay lumitaw na napakaliwanag. Parang, sa lahat ng oras, ito ay isang matapang na deklarasyon ng pamana ng pamilya Huntington. Isang siglo ng kaluwalhatian. Sa Kyoto, sino ang hindi nakakakilala sa sikat na Huntington Mansion? Ang Peking Star Pavilion na napapalibutan ng Golden Dragon. At, ang landscape painting na nakaunat mula sa main gate hanggang sa loob ng compound. Napakalaki at kahanga-hanga. 4. Mahinahong sabi ni Julius Reed. Bakas sa mga mata niya ang pangungutya. Mr. Huntington, nakikiusap ako sa iyo. Kung mamamatay ako, tiyak na sisisihin ng pamilya ko ang pamilya Huntington. Sa harap ng buhay at kamatayan, walang mapagbigay. Ang kayamanan ay maaaring gastusin at mabawi. Ngunit ang kamatayan ay ginagawang walang katuturan ang lahat. 5. Lumalim ang ngiti ni Julius Reed. Sa labas, mabangis na hangin ang hamampas. Lumipad ang buhangin kung saan-saan. Isang malaking pulang kabaong, kitang-kitang nanlilisik. Sa harap ng kabaong, ang espiritual na tableta ni Zahir Huntington ay nakatayong matatag. Habang unti-unting humihina ang hangin, ang mga lumilipad na buhangin ay tumira. Matamlay na humikab si Julius Reed. 6 oras, mahigit kalahati ang nawala. Sa loob ng Peking Star Pavilion, nakakatakot ang kapaligiran. Namutla ang mukha ni Anson Huntington nang sa wakas ay kinuha niya ang benda at binalot ang kanyang sugat. At Daryl Huntington Euro, nakatayo sa harap ni Julius Reed, puno ng pag-aatubili ang kanyang mukha. 7. Tumingin si Julius Reed sa kanyang mga mata habang sinasabi niya ang ikapitong numero. Ang kanyang daliri, naglapat lamang ng kaunti pang puwersa. Daryl Huntington. May direktang tumawag sa pangalan ni Daryl Huntington. Ito ba? Totoo bang nakipagsanib puwersa ka sa kanya para ibagsak kami? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito. Muling gumalaw ang Peking Star Pavilion. Kung mamamatay tayo, tiyak na hindi ka mabubuhay mag-isa. Hindi mahalaga kung nakipagtulungan si Daryl Huntington kay Julius Reed, kahit na kaninong mga kamay namatay ang mga taong ito ngayon. Ang kawalang interes ng pamilyang Huntington sa harap ng kamatayan ay magdudulot ng kapahamakan. Kahit na isang powerhouse tulad ng Huntington family, kahit na kilala ni Daryl ang presidente ng Martial Arts Association, nahaharap sa pag-atake ng kalahati ng mayayamang mangangalakal ng Kyoto. Hindi mailigtas ng pamilya Huntington ang kanilang sarili ng mag-isa. Olo. Isang kurba ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Julius Reed. Ngunit ang iba, nagsimula silang umiyak. Bawat numero, parang death knell. Nagmarka ng countdown sa kanilang buhay Euro Broken Bar. 2 numero na lang ang natitira. Pagkatapos ng 2 numero, walang nang ahas mag-imagine. 9. Unti-unting lumakas ang puwersa sa mga kamay ni Julius Reed. Dahan-daang ipinikit ng mga mayayamang mangangalakal ang kanilang mga mata, saka sila binuksan. Sa kanilang titig, walang katapusang puot. At ang puot na ito, lahat ay nakadirekta sa pamilyang Huntington. 10. Pumalakpak. Sa wakas, nakaluhod si Daryl Huntington. Nakaluhod, sa harap ni Julius Reed. Maaari siyang mamatay. Pero ang Huntington family, hindi maalis. Mga siglo ng kaluwalhatian. Hindi dapat sirain ang sarili niyang mga kamay. Whoosh! Huminga ng mahabang hininga ang mga mangangalakal. Ang kanilang mga katawan, basang-basa na ng pawis. Pero, ang kagalakan ng nakaligtas sa isang kapahamakan ay pumuno sa kanila ng lakas.
Sinabi ko na babaliin ko ang iyong mapagmataas na buto. Tumayo si Julius Reed sa harap ni Daryl Huntington, umiling-iling na nakangiti, sinabi mo rin na hindi ka luluhod sa harap ko. Basag. Naikuyom ni Daryl Huntington ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga daliri ay patuloy na pumuputok. Galit, pagkadismaya. Pero sa huli, nanalo ako. Inalis ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata mula sa kanyang ulo, Yumoko, at tumingin kay Daryl Huntington, dahil lumuhad ka, bibigyan kita ng mukha, halos hindi ka na makaligtas. Nagyayabang ba ito? Si Daryl Huntington ay nagbigay ng isang nakaka-deprecate ng ngiti. Isang tao sa kanyang mga taon, na nawala ang kanyang integridad. Pagsapit ng hapon, baka kumalat ang insidenteng ito sa buong Kyoto. Ang gulugad ng kanyang pamilyang Huntington ay lubos na dinurog ni Julius Reed. Masarap ang pagkain ko ngayon, napakasaya. Kinuha ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata at lumingon. Patungo sa main entrance. Kaya kong lutisin ang iyong lason, sabi niya. Nang matapos magsalita, matapang niyang tinapakan ang landscape painting. Sa kanyang tainga, ang mga watawat ng vermilion bird ay kumakatok ng husto. Ang lason natin. Umaasa kami, paninindigan niya ang kanyang salita. Ang mga mata ng mga mangangalakal ay nakatuon sa umaatres na figure ni Julius Reed. Pag-asa, pananabik, tanging si Daryl Huntington lang ang mukhang nasaran ng loob. Sa wakas, nakarating si Julius Reed sa gate ng Huntington Mansion. Itinulak niya ang main gate. Lumingon siya, dahan-daang itinaas ang takip ng nakatagong kahon ng sandata. Whiz, whiz, whiz. Tatlong nakatagong kahon ng armas. Napunit ng unang kahon ang tuktok ng Peking Star Pavilion. Ang pangalawang kahon, ang luminous pearl mula sa pinakatuktok, ay nahulog sa loob ng pavilion. Ang ikatlong kahon, ang luminous pearl ay sumabog sa pulbos, na kumalat sa buong Peking Star Pavilion. Hiss, habang nilalanghap ang pulbos, unti-unting bumalik ang lakas ng mga mangangalakal. Klang, Omicron, S. Inihagis ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata sa lupa at humakbang palayo. Sa likod niya, isang buhangin ang sumabog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 873, Kaya Ikaw ang Imperial City. Ang tirahan ni Beckett Carmichael. Isang babaeng nakasuot ng nakakasilaw na damit, na may hawak na bagahe, ang nakatayo sa pasukan. Miss Huntington, ikinagagalak kitang makilala. Kanina pa naghihintay dito si Beckett Carmichael. Nang makita ang babae ay agad itong lumapit sa kanya at naglahad ng kamay. CEO Carmichael, masyado kang mabait. Tinakpan ni Itay Huntington ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, ang alikabok ay grabe. Sa loob tayo mag-usap. Kaway ng kamay ni Beckett Carmichael, mabilis na sumugod ang mga bodyguard para kunin ang mga bagahe. Lagi bang ganito kalala ang alikabok sa Imperial City? Pagpasok sa sala, yumuko si Itay Huntington at maingat na inayos ang buhok. Ang mga butil ng buhangin ay patuloy na bumagsak sa lupa. Malakas ang hangin ngayong taon, hindi alam ang dahilan. Nagdala si Beckett Carmichael ng isang tasa ng mainit na tsaa at nakangiting sinabi, Mr. Partikular na inutusan ako ni Reed na sunduin ka sa airport. Bahagya niyang ikanaway ang kanyang kamay, at mabilis na umalis ang mga katulong. Sa kwarto, silang dalawa lang ang natira. CEO Carmichael, sa tingin mo ba maniniwala ako? Inayos ni Itay Huntington ang kanyang mga damit na tinatangay ng hangin, kinuha ang mainit na tsaa, at humigop ng bahagya. Mister, nagbigay talaga ng mga tagubilin si Reed. Bahagyang kumunat ang noo ni Beckett Carmichael. Wala siyang masyadong kontak kay Itay Huntington, pero kilalang kilala niya ang babaeng ito. Kung hindi dahil sa pagiging malupit ni Vance Huntington, pinalayas ang mag-inang ito. Maaaring naging isa si Itay Huntington sa mga kilalang babae ng Imperial City. Kahit kumpara kay Jennifer Lopez, hindi siya magiging mas mababa. Sayang naman, walang ifs sa buhay. Kung wala si Kella Radcliffe, kapag narinig kong sinabi mo iyan, baka maniwala ako. Itay Huntington set her teacup on the coffee table, ngunit kasama ang nararapat na asawa, hindi maglalakas loob si Julius Reed. Pagkasabi nito, medyo nairita si Itay Huntington. Parehong babae, bakit kailangan niyang maging mistress? Scumbag. Hehe,
Beckett Carmichael gave an awkward laugh, Mr. Talagang nagbigay ng mga tagubilin si Reed na alagaan ka ng mabuti. Ang desisyon na kunin siya ay ginawa sa sarili niyang inisyatiba. Bagamat tinanggihan siya ni Itay Huntington, hindi siya nang ahas na pabayaan ang isang babaeng nauugnay kay Julius Reed. Nasaan si Kella Radcliffe? Lumingalinga si Itay Huntington at mahinang nagtanong. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng makeup bag at, tumingin sa salamin, maingat na nilagyan ng pulang lipstick ang kanyang mga labi. Si Miss Radcliffe at Miss Bamboo Whittaker ay humaharap sa mga usapin sa trabaho. Si Beckett Carmichael ay walang iba kundi ang clan leader ng isa sa 4 na pangunahing pamilya ng Imperial City at ang CEO ng Marquio Abernathy Corporation. Gayunpaman, sa harap ni Itay Huntington, kinailangan niyang magsalita sa isang mapagpakumbaba na tono. CEO Carmichael, hindi na kailangan ng mga ganitong formalidad. Inalis ni Itay Huntington ang kanyang maliit na salamin pagkatapos tapusin ang kanyang mapupulang labi, sa pinakamaganda, isa lang akong may bahay, at posibleng hindi iyon. Miss Huntington, ano ang pinagsasabi mo? Nakangiting tumugon si Beckett Carmichael, sa iyong mga kakayahan, hindi mabilang na mga lalaki ang mag-aaway sa isa't isa, umaasang pakasalan ka. Ililibre kita ng mga kagandahang loob. Tumayo si Itay Huntington at malamig na nagsalita, dalhin mo ako sa Kella Radcliffe. Pagkatapos naming pag-usapan ang mga usapin sa negosyo, mayroon akong ilang personal na gawain na dapat asikasuhin. Ang Imperial City, parang pamilyar na lugar. Dito siya lumaki simula pagkabata. Ngunit habang lumalaki siya, kailangan niyang umalis. May kaugnayan ba ito sa pamilyang Huntington? Pasigan na tanong ni Beckett Carmichael. Ma'am. Tumanggo si Itay Huntington, bakas sa mukha niya ang pait, CEO Carmichael, please don't mention my matters to Julius Reed. Bakit? Nagtataka, nagtanong si Beckett Carmichael, kung si Mr. Makikialam si Reed, tiyak na makakahanap siya ng hustisya para sa iyo. Bakit niya ako tutulungan? Itay Huntington countered, ako ba ang manliligaw niya, o asawa niya? Hindi rin. Kaya bakit ko sasabihin sa kanya? Ang pangyayaring iyon ay naging isang walang hanggang sakit sa puso ni Itay Huntington. Mula noon, naniniwala siya na walang sino mang lalaki ang mabuti. Hanggang sa, sumabog si Julius Reed sa kanyang buhay. Sige, huminga ng malalim si Beckett Carmichael at seryosong sinabi, ang Huntington family ay dumarami, huwag kang padalos-dalos. Alam ko, tumanggo si Itay Huntington at kumuha ng litrato mula sa kanyang bag. Sa larawan, ang babae ay nagkaroon ng matinding pagkakahawig kay Itay Huntington. Napakaganda. Maaga o huli, ilalagay ko ang ancestral tablet ng aking ina sa pinakasentro ng dambana ng pamilya Huntington. Isang luha ang bumagsak sa litrato. Nagmadali si Itay Huntington na panasan ito. Natatakot, baka masira ang litrato. Sumama ka sa akin. Napabuntong hininga si Beckett Carmichael, na inakay si Itay Huntington patungo sa munting western-style na bahay ni Kella Radcliffe. Nabalitaan niya ang nangyari noon. Ngunit tunay kayang mayayanig ni Itay Huntington ang pamilya Huntington. Iyan ay isang siglong gulang na dakilang angkan. Kakaalis lang nila. Sa likuran nila, isang dalaga ang lumitaw sa pasukan ng pamilya Carmichael. Ang babae ay nakasuot ng pink na tracksuit na may kambal na buntot ang buhok. Siya ay tumingin, sa karamihan, sa kanyang kabataan. Medyo lolita. Miss, pwede ba kitang tanungin? Medyo nataranta ang bodyguard ng pamilya Carmichael. Anong araw ngayon? Bakit ang daming magagandang babae? May isa pang dumating pagkaalis lang ng isa. Nasa loob ba si Bamboo Whittaker? Nagsalita si Nelson at nagtanong. Nasa loob si Miss Whittaker, pwede ko bang malaman kung sino ka? Tanong ng bodyguard. Kaklase ko siya, nabalitaan kong nasa kabisera siya at gusto siyang puntahan. Tumaas ang isang kilay ni Nelson, nagtanong, maaari mo ba akong i-announce? Sandali lang, mabilis na iniwas ng bodyguard ang tingin kay Nelson. Ang babaeng ito, napakaganda niya. Nakakabighani. Bagaman siya ay isang batang babae, siya ay talagang katangi-tangi. Ipahayag mo kay Miss Whittaker, isang kaklase ang dumating para bisitahin, sabi ng bodyguard, at pagkatapos ay bumaling kay Nelson, pangalan mo, pakiusap. Nelson, makalipas ang 3 minuto,
Lumabas si Bamboo Whittaker. Sa paningin ni Nelson, nagmamadali siyang lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Big sis, namiss kita ng sobra. Noong araw na iyon sa Gonzales City, kung hindi dahil sa tulong ni Nelson, baka nawala na siya sa mundong ito. Nang makita siyang muli, si Bamboo Whittaker ay labis na nasa sabik. May kapatid ka ba? Namilog ang mga mata ni Nelson habang bumulong sa tenga ni Bamboo Whittaker. Nabanggit mo ba ako kamakailan? Hindi. Umiling si Bamboo Whittaker. Ngunit si Brother Davenport ay nagloloko. Nakikita mo ang mukha ngunit hindi ang puso, sabi niya ng masama, nakilala ang ilang bagong interes sa pag-ibig at hindi bumalik buong gabi. Talaga, pilit na pinipigilan ni Nelson ang pagtawa. Oo naman, confidential na bumulong si Bamboo Whittaker, hindi na siya makatayo ng tuwid. Giggle. Tinakpan ni Nelson ang kanyang bibig at tumawa, nandito ba si Kela? Nandito na siya, tumanggaw si Bamboo Whittaker. Pwede mo ba akong isama? Pagkatapos magsalita ni Nelson, hindi na niya hinintay ang pagpayag ni Bamboo Whittaker at pumasok na siya sa loob. Alam ang relasyon ni Bamboo Whittaker at Julius Reed, sinong bodyguard ng pamilya Carmichael ang maglalakas loob na pigilan siya. Naiisip ko pa lang ang pangyayari noong gabing iyon ay gusto ng tumawa ni Nelson. Ito ba ang tinatawag nilang Dragon King? Miss Radcliffe ay tinatalakay ang isang bagay sa isang magandang babae. Maghintay tayo ng kaunti bago tayo pumunta, sabi ni Bamboo Whittaker sa mahinang boses. Omicron. Isa pang magandang babae. Hindi nasisiyahan si Nelson. Tara, dalhin mo ako para tingnan ito. Dapat kang mangako na hindi ka gagawa ng eksena, okay? Nararamdaman ni Bamboo Whittaker ang pahiwatig ng paninibugho, bilang isang babae mismo. Big sis, nasaan ka kagabi? Casual na tanong ni Bamboo Whittaker. Sa Initial Heart Hotel, huminto si Nelson sa kalagitnaan at pinaikit ang kanyang mga mata. Dapat alam kong ikaw iyon. Nanlaki ang mga mata ni Bamboo Whittaker, at saka siya humagalpak ng tawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 874, paghihirap na pagganti si Nelson ay hindi naging pipi. Ngunit siya ay ganap na hindi nakabantay kay Bamboo Whittaker. Sinong mag-aakala na ang batang Bamboo Whittaker ay natutong humarap sa double top? N0 no 0, si Omicron. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga si Boss Davenport o hindi? Nakangiting tanong ni Nelson. Si Boss Davenport ay kahanga-hanga syempre. Mahusay at matapang, na may parehong tapang at diskarte. Ilang araw pa lang siya sa kabisera, binaliktad na niya ang lugar. Sa sandaling binanggit ni Bamboo Whittaker si Julius Reed, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Nakatayo siya sa ibaba noong araw na nakipag-usap sila kay Zahir Huntington at sa iba pa. Nakita niya ang matataas at makapangyarihang mga batang Panginoon na tumatalon na parang mga penguin na sumisisad sa dagat. Pumila para mahulog mula sa ikalawang palapag. Sinundan ng walang katapusang hiyawan. At ang lahat ng ito ay dahil si Julius Reed ay nadaig ng galit sa ngalan ni Kela Radcliffe. Nang lumabas sa Global Hotel ang mga sikat na tao mula sa kabisera, bawat isa sa kanila ay may mapupulang mukha. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Sumandal si Nelson, iminuwestre si Bamboo Whittaker na papalapit gamit ang isang baluktot na daliri. Kung gusto kong pumatay ng tao, hindi ako mapipigilan ni Julius Reed. You're a broken bar. Lumibot ang mga mata ni Bamboo Whittaker sa paligid, at masayang sinabi niya, Ate, huwag kang mag-alala, wala akong alam. Napakagandang babae. Yumuko si Nelson at marahang tinapik ang ulo ni Bamboo Whittaker, isama mo ako sa kapatid mong si Kela Radcliffe. Okay, si Bamboo Whittaker ay hindi nag-atubili. Tinanggaw niya ang kanyang ulo na parang kalakay. Bumalik sa Gonzales City, nang casual na nailabas ni Nelson ang grupo ng mga masasamang tao sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Siya ay nanonood mula sa gilid. Ang babae, hindi pwedeng masaktan. Lalo na, isang babaeng bihasa sa martial arts. Dahil sila ay hindi makatwiran. Sa sandaling ito, sa loob ng maliit na western-style na bahay, magkaharap na nakaupo sina Itay Huntington at Kela Radcliffe. Medyo awkward ang atmosphere. Ito ay dapat na isang panloob na pag-uusap sa pamamahala ng alyansa ng negosyo ng Gonzales City.
Ngunit parang may kinakaharap na babae ang nararapat na kapareha. Naayos na ang pakikipag-usap kay Sladestone Euro Broken Bar. Sa huli, si Kella Radcliffe ang bumasag sa katahimikan. So smoothly. Bagamat natanggap na ni Itay Huntington ang balita, medyo nagulat pa rin siya. Ang Everyday Fresh ay may makabuluhang katayuan sa pambansang industriya ng seafood. Dati maraming tao ang gustong makipagtulungan sa Sladestone ngunit hindi kailanman nagawang tapusin ang deal. Ngayon ay halos walang kahirap-hirap na isinara ni Kella Radcliffe ang kontrata nang walang anumang problema. Nagulat si Itay Huntington. Siguro Euro Broken Bar dahil sa impluwensya ni Julius, siguro. Huminga ng malalim si Kella Radcliffe at kinalikot ang laylayan ng kanyang damit. Hindi siya tanga, nang makita ang mapanglo na pag-uugali ni Sladestone kay Julius Reed, nahulaan niya ang dahilan. Siya talaga Euro Broken Bar, tunay na namumukod tanggi Euro Broken Bar. Bakas sa mukha ni Itay Huntington ang pagkadismaya. Kung tutuusin, isa siyang may asawa. Mga ate. Noon lang, pumasok si Bamboo Whittaker na pinangungunahan si Nelson. Bamboo Whittaker, sino ito? Tumayo si Kella Radcliffe, medyo nalilito na nagtanong, kaibigan mo. Wala siyang natatandaang nakilala niya si Nelson. Hello. Isa akong nursemaid na tinanggap ni Julius Reed. Magalang na yumoko si Nelson, simula ngayon, maninirahan na ako sa iyo. Kung ano ang kailangang gawin, ipaubaya mo na lang sa akin. Bamboo Whittaker Euro Broken Bar. Medyo natigilan si Kella Radcliffe. Ano ang nilalaro ni Julius Reed? Hindi pa sila nagkaroon ng nursemaid, kaya bakit magdala ng isang batang babae ngayon, lalo na ang isang kasing ganda niya? Isang nursemaid. Parang ganito. Nagmamadaling tumanggo si Bamboo Whittaker at tumakbo para magpaliwanag, Mr. Sinabi ni Reed na masyado kang nahihirapan, kailangan mong harapin ang trabaho at alagaan din ang tahanan. Pero Euro Broken Bar. Tumangala si Kella Radcliffe. Tinitigan siya pataas at pababa, sigurado ka bang maaari siyang maging nursemaid? Lumilitaw na si Nelson ay nasa maagang 20s, patas at maganda. May itim na silky twin ponytails. Ang isang bata at magandang babae na tulad niya ay tiyak na isang hinahanap na buhay. Paano siya naging nursemaid? Mangyaring huwag pagdudahan ang aking profesionalismo. Seryosong sabi ni Nelson, paano ito? Ipaghahanda muna kita ng pagkain. Malapit ng maggabi. Walang nakakain. Oo naman. Si Bamboo Whittaker ay sabik na tumulong upang pakinisin ang mga bagay, hinawakan ang kanyang tiyan at sinabing, nagugutom na ako. No choice, na may kutsilyong nakadikit sa likod niya, humingi lang muna siya ng tawad kay Kella Radcliffe Euro Broken Bar. Sige, mag-usap ka, pupunta ako sa kusina para magluto. Mabilis na inilibot ni Nelson ang paligid at dumiretso sa kusina. Bamboo Whittaker, kaya niya ba ito? Sa pagmamasid sa kanyang papaalis na figure, hindi sigurado si Kella Radcliffe, nahanap ba talaga siya ni Julius? Oo, ginawa niya. Tumanggo si Bamboo Whittaker, anyway, libre ito, at magandang pagkakataon para makapagpahinga ka, ate. Siya ay lubhang hindi komportable. Hindi siya nang ahas na saktan ang magkabilang panig. Kella, magtiwala sa intuition ng isang babae. Tumingin si Itay Huntington kay Nelson at masama ang pakiramdam. Kailangan kong lumabas saglit, kung may dumating, tawagan mo ako. Tumayo siya, kinuha ang kanyang pitaka, at tumalikod para umalis. Klang, 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 sa likod niya. Inihagis ni Nelson ang mga gulay sa hangin at ligaw na sumayaw na may hawak na kutsilyo sa kusina. Sa isang kisap mata, lumapag ang mga gulay sa kaldero. Diyos ko, Euro Broken Bar. Napakurap si Kella Radcliffe. Is this Euro Broken Bar a movie shoot? Makalipas ang 10 minuto, inihain ang mga pagkain sa mesa. Pakisayahin ang iyong pagkain, sabi ni Nelson, kinalas ang kanyang apron at basta-basta itong itinabi. Ang apron ay dumapo mismo sa isang kawit sa kusina. Sabay na tayo kumain Euro Broken Bar. Si Kella Radcliffe ay lubos na natulala. Ito ba ay isang uri ng akrobatika? Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang galing ni Nelson sa pagluluto. Ang unang ulam na sinubukan niya. Masarap, napalunok si Bamboo Whittaker. Paano ito? Tanong ni Nelson. Ang santo ng Asher Mountain, bihasa sa lahat ng bagay. Pinagmasdan niya ang mga bulwagan at pinagkadalubhasaan ang kusina.
Noong siya ay nasa bundok, siya ang namamahala sa pagluluto para sa kanyang amo. Masarap, tumanggo si Kella Radcliffe, na may gana. Honey, uwi na ako Euro Broken Bar. Habang kumakain silang tatlo, tinulak ni Julius Reed ang pinto at sumigaw ng malakas. Pero sa kalagitnaan ng pagsigaw niya, tumigil siya na parang nabulunan. Walang boses na lumabas. Babaeng ito, kamusta siya dito? At kumakain kasama ang kanyang asawa. May mga bagay akong dapat asikasuhin, lalabas Euro Broken Bar. Tumalikod si Julius at tinulak ang pinto. Mas mahusay na tumakbo para dito. Kung hindi mo kayang harapin ang mga problema, at least makakaiwas ka. Mr. Reed, kung busy ka, I can repeat those words to Miss Quentin Radcliffe for you, malumanay na sabi ni Nelson. Si Julius, na nakalabas na ng pinto, ay tumalikod at pumasok na may seryosong mukha. Wala ka bang gagawin? Napakurap si Kella Radcliffe, hindi ka lalabas. Ang bagay na iyan ay kayang hawakan ni Beckett Carmichael, huminga ng malalim si Julius, bumantong hininga, at sinabing, napakabango. Halika at tikman mo kaagad. Sumenya si Kella Radcliffe sa kanya, itong yaya na nahanap mo ay bagay na bagay. Nga pala, may sasabihin ka sa akin ngayon lang. Nilinggan niya si Nelson. Yaya Euro Broken Bar. Napakamot ng ulo si Julius, agad na naunawaan ang nangyayari. Akala ko kasi kailangan ni Bambo ng mag-aalaga sa kanya at mayroon kang sariling mga bagay, bakit hindi kumuha ng yaya? Sabi niya, umupo sa mesa at bahagyang sumangot, nakakamangha. Ikinagagalak kong matanggap ang iyong papuri, tugon ni Nelson na may bahagyang kurba sa kanyang mga labi, na nakaawang nakatingin kay Kella Radcliffe. Pwede ba akong manatili, please? New Euro Broken Bar. Hindi nakapagdesisyon si Kella Radcliffe. Nalinlang ako ng isang hamak, ngayon ang nasa akin ay $300 Euro Broken Bar. Iniisip kung paano ako naglakbay ng milya-milya kasama siya sa Gonzales City Euro Broken Bar. Habang nagsasalita, si Nelson ay nagsimulang humagulgol ng hindi mapigilan. Huwag kang umiyak, lumambot ang puso ni Kella Radcliffe. Inilapag niya agad ang kanyang chopsticks at niyakap si Nelson. A man like that will get his comeuppance. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 875, Itay Huntington in Trouble. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Julius Reed. Palagi niyang nararamdaman na parang sinusumpa siya. Nakaupo sa bahay, isang palayok ang nahulog mula sa langit. Manatili ka rito. Napabuntong hininga si Kella Radcliffe, nakatingin kay Nelson ng may simpatiya. Ngunit hindi mo kailangang kumilos bilang isang yaya, isaalang-alang lamang itong pansamantalang pananatili. Hindi. Tumayo si Nelson, pinunasan ang kanyang mga luha. Kung hahamakin mo ako, pwede na akong umalis agad. Ngunit kung pumayag kang manatili ako, kailangan kong kumita ng sarili kong pag-iingat. Sige na, walang magawa si Kella Radcliffe, kung gayon, ikaw na ang bahala sa pagluluto, at bibigyan kita ng 10,000 sa isang buwan, okay. Dahil sa galing ni Nelson sa pagluluto, pakiramdam niya ay hindi talaga marami ang 10,000. Bukod dito, si Julius Reed ay mayaman, at ang batang babae ay napakaawa. Maaari ka ring mag-artista. Iritadong sinabi ni Julius Reed, gwapo ka, at napakalakas ng pag-arte mo, siguradong mananalo ka ng Oscar. Ikaw, namula ang mukha ni Nelson, at napaiyak siya ng waa. May na-encounter akong scumbag, kasalanan ko. Bulag ako. Lalong lumakas ang iyak niya. Julius Reed, umalis ka dito. Hinawakan ni Kella Radcliffe ang kamay ni Nelson at pinandilatan si Julius Reed. Mabuti. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, ang kanyang puso sa kabuluhan. Paano napunta ang babaeng ito dito? Buti na lang at walang confrontation. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone niya. Asawa, nakarating na ba si Itay Huntington? Ang tumatawag ay si Itay Huntington. Kakaalis lang, nagsalita si Kella Radcliffe, hawak si Nelson. Sa palagay ko sinabi niya na mayroon siyang ilang negosyo na dapat asikasuhin, ano? Wala, kumunat ang noo ni Julius Reed at naglakad papunta sa pintuan para sagutin ang tawag. Guido, anong meron? Si Julius Reed ba ito? Isang boses ng babae ang nanggaling sa telepono. Ngunit ang boses na ito ay hindi kay Itay Huntington. Sino ka?
Biglang naging malamig ang boses ni Julius Reed. Malaki ang posibilidad na si Itay Huntington ay nagkaroon ng problema. Makinig sa boses niya. Julius Reed, huwag kang lalapit, sila. Buho. Ang mahinang boses ni Itay Huntington ay nagmula sa telepono. Kung maglakas loob kang hawakan siya, papatayin kita. Nagdala ng lamig ang boses ni Julius Reed. Kahit na siya at si Itay Huntington ay walang maliwanag sa pagitan nila, sila ay magkaibigan kung tutuusin. Kung iisipin, talagang nagmamalasakit ka sa kanya. Mahinang ngumuso ang babae sa phone. Sa kalahating oras, pumunta sa South Bay New District. Wala akong pakialam sa kanya. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Gusto lang kitang patayin. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba na niya ang telepono. Parang pamilyar ang boses. Asawa, aalis ako saglit. Para saan? Hindi ba pwedeng kumain ka muna tapos umalis ka? Bakit nagmamadali ka? Nag-aalalang tanong ni Keller Radcliffe. Nang makita ang ekspresyon ni Julius Reed, naramdaman niyang may mali. May kaunting apurahang bagay. Isinuot ni Julius Reed ang kanyang coat, binigyan ng makahulugang tingin si Nelson. Alagaan mong mabuti ang asawa ko, at iisipin kong gawing permanente ka. Talaga, tuwang-tuwa si Nelson. Protektahan ng mabuti ang aking asawa, kung hindi, lahat ng taya ay wala. Huminga ng malalim si Julius Reed at itinulak ang pinto. Pagkaalis ng mansyon, nakita niya ang ikapitong anak ng Yorktown family na humiram ng sasakyan kay Beckett Carmichael. Pagmamaneho patungo sa South Bay New District, si Itay Huntington ay nagkakaproblema sa mahalagang sandali na ito ay nag-aalala sa kanya. Ang mga taong ito ay malinaw na pinupuntirya siya. Kung idinawit ang balo dahil dito, hindi mapapatawad ni Julius Reed ang sarili. Kuwait, ang South Bay New District ay matatagpuan sa timog ng kabisera. Nasa labas na ng ikawalong singsing. Ang lupa ay tigang, naghihintay ng pagbabagong lakas. Ang orihinal na shantytown ay na-demolish, at iba't ibang malalaking makina ang nagsimulang pumasok sa site. Sa sandaling iyon, sa isang bakanting lote sa bagong distrito, mahigpit na nakatali si Itay Huntington, may telang nakabusan sa kanyang bibig. Sa likod niya, nakatayo ang tatlong tao. Lily, sana ikaw na mismo ang pumatay sa kanya. Ipaghiganti ang nakaraan mong kahihiyan. Siyam na espiritu ay nakaupo sa lupa, kinukurot ang isang ritual na kagamitan sa kanyang kamay. Ang mga mata niya, bahagyang nakapikit. Huwag kang mag-alala, Master. Si Lily Jordan ay puno ng pagpatay na layunin, ang kanyang mga mata ay may di malilimutang puot. Ang walang kwentang lalaking ito, ipapahak ko siya ng libu-libong beses. That time sa Moon City, sinira ni Julius Reed ang damit niya. Sa kanyang pagbabalik, halos bunutin niya ang kanyang longsword para magpakamatay. Sa kabutihang palad, natuklasan siya ni Christian Martinez sa oras at pinigilan siya. Ngayon, silang tatlo ay pumasok sa kabisera, naghihintay sa pintuan ng bahay ni Beckett Carmichael. Nangyari ito upang makilala si Itay Huntington. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Lola Zaihua, ang babaeng ito ay nagkaroon ng masalimuot na relasyon kay Julius Reed. Sa katunayan, ngayon sa isang tawag lamang sa telepono, ang tao ay sumugod. Junior sister, hayaan mo na ako. Namula ang mukha ni Christian Martinez, nanginginig ang katawan sa galit. Ang sarili niyang pinakamamahal na kapatid na babae, binastos ng kasuklam-suklam na lalaking iyon. Sa kanilang paglalakbay sa Moon City, si Christian Martinez ay pinaglaruan ni Julius Reed at nakipag-away sa mga miyembro ng Casey family. Siya ay malubhang nasugatan ng ikapitong anak ng Yorktown family. Pagkabalik sa sekta nila, pinagsabihan siya ng Nine Spirits. Hindi kinaya ni Christian Martinez ang insultong ito. Christian Martinez, matigas na napag-alitan ng Nine Spirits, hindi mo ito lugar para magsalita. Oo, Master. Napakamot ng ulo si Christian Martinez, hindi naglakas loob na magsalita. Tumahimik ang hangin. Tanging tunog ng hangin ang natitira. Lily, siyam na espiritu ang nagsalita, binasag ang katahimikan. Inayos ko na ang mga tao sa labas na tutulong sa iyo, dahil hindi madali para sa iyong Panginoon na direktang magpakita ng mukha. Maging maingat sa iyong mga aksyon. Okay, mahigpit na hinawakan ni Lily Jordan ang kanyang mahabang espada, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na maghayganti. Gabi na,
Aalis na kami ni Christian, naghihintay ng balita mo. Pagkasabi nito, siyam na espiritu ay tumayo at naglakad palayo. Junior sister, mag-ingat ka, nag-aatubili na sabi ni Christian Martinez, ngunit kailangan niyang umalis. Wala lang. Walang pakialam na sagot ni Lily Jordan. Hindi niya gusto si Christian Martinez. Nagkataon lang na laging sinusubukan ng senior brother na ito na pasayahin siya. Pagkaalis ng guro at disipulo, lumabas mula sa nakapalibot na mga palumpong ang mga ambus na nilagyan ng mga nakatagong kahon ng armas. Ang kanilang bilang ay marami, ang kanilang mga sandata ay pino. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang sikat na Starlight Group mula sa East Asia. Orihinal na pinilit ng pressure matapos ang kanilang pinuno ay patayin ng Seven Clouds sa akademya, ang Starlight Group ay nagpadala ng mga tao sa Eastern Continent para sa paghihiganti. May nakasalubong silang isang matandang lalaki. On Omicron, gamit ang kanyang kakaibang pamamaraan, nakipag-ugnayan ang matanda sa mga taong ito at nagmungkahi ng pakikipagtulungan. Kaya, ang senaryo ngayon ay itinakda. 9 spirits, hindi masama ang babaeng alagad mo. 3 kilometro ang layo mula sa Lily Jordan. Isang lalaking nakaitim na windbreaker, nakamaskara. Isang itim na guwantes na gawa sa balat ang may hawak na sigarilyo habang nakasandal siya sa isang puno, nagbubuga ng usok. Mr. Devlin, posible ba ang plano? Siyam na espiritu ang humarap sa lalaking nakaitim, napakagalang ng kanyang ugali. Kung alam kong hindi ito magagawa, gagawin ko ba ang isang malaking pagpapakita? Tinanggal ni Devlin ang upos ng sigarilyo at nag-cross arms, ngunit kung hindi sinusubukan, paano natin malalaman na hindi ito gagana? Narinig ko iyon, sa Gonzales City. Bahagyang sumimangot ang 9 spirits. Huwag na nating banggitin ang mga gawain ng Gonzales City. Ikanaway ni Devlin ang kanyang kamay, masusing pinamamahalaan ko ito sa loob ng maraming taon, kahit na naghanda ng magandang landas para sa Sussex Hills. Gayunpaman, nahulog ang lahat. Nang banggitin ang dati niyang kaibigan, may bahid ng kalungkutan ang boses nito. Ganyan ba talaga kalakas si Julius Reed? Siyam na espiritu ay isa ng master, ang kanyang espiritu ay napakataas. Ngunit kaharap si Devlin, halatang may paggalang siya. Simple lang ang dahilan. Ito ang pinagkakatiwalaang tao ni Lola Zaihua. Malakas man siya o hindi, makikita natin ngayon. Inayos ni Devlin ang kanyang sombrero, habang nakatingin sa malayo. Ngayon, maliit ang tsansa na mapatay si Julius Reed. Tingnan natin kung mapasabog siya ng sugar-coated cannonball ng disipulo mo. Higit isang dekada na namin itong itinatakda, hindi bibigwin ni Lily Jordan ang mga inaasahan ni Lola. Ang mga mata ng 9 spirits ay kumislap ng panates mo. Mahirap sabihin. Ipinasok ni Devlin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, kung hindi ito gagana, kailangan nating maghintay para kumilos ang Supreme Elders of Medicine King Valley. Handang lumipat ang Supreme Elders of Medicine King Valley. Siyam na espiritu, bilang bahagi ng isang sekta, ay mas may kaalaman kaysa sa mga mula sa martial world. Kapag nakumpirma nila ang haka-haka ni Lola, huminga ng malalim si Devlin, ang Brazen Beaumont ng Thunder Peak Hall, ang mage, ay babalik sa Jiangho. Ngunit, maraming makapangyarihang tao ang laban kay Master Beaumont. Alam ng 9 spirits ang mga kakayahan ni Brazen Beaumont. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga pangunahing powerhouse ay sumang-ayon, kung makialam si Brazen Beaumont, pipigilan nila ito. Walang makakapigil kay Master Beaumont na makialam. Nagsalita si Devlin ng may kumpiyansa, kung sino man ang nakikialam, mamamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 876, pagkilala sa isang matandang kaibigan. Ang Thunder Peak Hall ay isang napakakakaibang pag-iral. Sinaksak nito ang sekta at ang martial world, na abot hanggang langit. Sa mga taong iyon, kinailangan ni Julius Reed na gamitin ang alias na Mad Dragon, at itatag ang Seven Clouds Academy para lang hanapin ang nawawalang Divine Dragon Tripod. Ang mga sekta ay may sariling mga patakaran, at ang martial world ay may sariling mga batas. Hindi sila masisira, ngunit hindi kailangan ni Lola Zaihua. Ang Thunder Peak Hall ay parehong martial organization at isang sekta. Ang lahat ay nagmula sa isang tao. Thunder Peak Hall Mage Euro. Brazen Beaumont.
Ang mukhang tapat at simpleng lalaking nasa katanghaliang gulang, kung may hawak na kutsilyong butcher na nakatayo sa isang palengke ng gulay. Lalabas na parang katay ng baboy. Ngunit nang kunin niya ang Seven Soul Sword. Siya ang naging walang talo na war god. Noong tumataas ang Thunder Peak Hall, nasaktan nito ang maraming makapangyarihang katutubo ng Americas. Ngunit si Brazen Beaumont, na may hawak ng Seven Soul Sword, ay gumawa ng isang circuit sa Americas. Wala nang nangahas na pag-usapan ito. At siya, nag-iisang itinaas ang Thunder Peak Hall sa katayuan ng isang sekta. Sana, maging maayos ang lahat para kay Lily Jordan. Siyam na espiritu ang pinagdikit ang kanyang mga kamay at tahimik na nanalangin sa kanyang puso. Kung nagawa ang gawaing ito, maaaring matanggap niya ang pagpapala ni Lola Zaihua. Nakatikim ng immortalidad. Kung ito nga ay dumating sa Brazen Beaumont na kumilos, ang kanyang isang dekada na pag-aalaga kay Lily Jordan ay magiging walang saysay. Tara na, tumalikod si Devlin at naglakad patungo sa isang sasakyan sa di kalayuan. Hindi nananatili upang manood. Siyam na espiritu ang tumawag. Mula sa layo na ito ng ilang kilometro mula sa site, kung si Julius Reed ay kritikal na nasugatan, maaari niyang tapusin siya. Alam mo ba kung bakit ang mga tao sa paligid ko ay patuloy na nahuhulog, ngunit ako ay buhay pa? Ikinaway ni Devlin ang kanyang kamay, dahil lagi akong umaalis bago pa ako makita ng kalaban. Pumunta ka. Kinilig si Nine Spirits at mabilis na inakay si Christian Martinez patungo sa sasakyan. Boom! Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, nag-iwan na ng bakas ng alikabok si Devlin. Nagmamaneho palayo, yung Mr. Multo. Iritadong nagmura si Christian Martinez. Kung marinig ka ni Lola Zaihua na nagsasabi niyan, hindi magiging sapat ang 100 buhay para sa iyo. Matigas na sabi ng Nine Spirits. Kuwait. Ang South Bay New District ay hindi masyadong malayo sa mansyon ng pamilya Carmichael. Si Eli Hierro, isang pambihirang driver, ay dumating sa hangganan ng bagong distrito sa loob ng kalahating oras. Umihip ang hangin sa buong paligid. Napuno ng hangin ang nakamamatay na aura. Hintayin mo ako dito. Binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at nagsuot ng sunglasses. Tumingin siya sa harap. Ilang daang metro ang layo, may isang figure na kulay pula. Itay Huntington. Sa sandaling ito, Itay Huntington ay nakatali sa isang bukas na lugar. Tumubo ang mga damo sa paligid. Nang hindi man lang nahulaan, alam ni Julius Reed na may mga tambangan sa malapit. Nakatapak sa mga damo, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa kanya. Nang wala pang 3 metro ang layo niya sa Itay Huntington, huminto siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Napuno ng takot, gulat ang mga mata ni Itay Huntington. At isang bakas ng pagmamahal. Hindi siya sigurado na ipagsapalaran ng lalaking ito ang kanyang sarili para sa kanya. Zero Noo, S. Omicron. Pero ngayon, nandito siya. Tulad ng huling pagkakataon sa Villa, noong siya ay nadroga. Biglang lumitaw si Julius Reed. Ang kanyang bayani ay walang ulap na kulay bahaghari, ngunit siya ay isang napakagandang bayani. Ano? Nahirapan si Itay Huntington, sinusubukang paalisan si Julius Reed. Panganib. Delikado ang lugar na ito. Siya, gayunpaman. Napangiti si Julius Reed habang naglalakad, gumagawa ng silence gesture. Si Itay Huntington, na nahihirapan ng husto kanina lang, ay agad na naging masunurin tulad ng isang maliit na kuneho. Laging nagagawa ng lalaking ito na maging ligtas siya. Yaong uri ng seguridad na settles sa paningin. Ayos lang. Yumuko si Julius Reed at tinanggal ang tuwalya sa kanyang bibig. Julius Reed, kailangan mong umalis. May gustong pumatay sa'yo. Sigaw ni Itay Huntington. Ayaw niyang maging pabigat sa lalaking ito. Patayin mo ako. Napangiti ang mga labi ni Julius Reed, sino ang makakapatay sa akin? Napakarami nila Euro Broken Bar. Agad na napaluha si Itay Huntington, hindi katulad ng dati niyang pag-iwas sa CEO. Sa halip, siya ay tila isang maliit na batang babae. Narito ako para pumatay din. Ikinawit ni Julius Reed ang mga lubid sa katawan ni Itay Huntington gamit ang 2 kamay. Sa isang malakas na paghatak, basag. Direktang naputol ang lubad. At pagkatapos, whoosh, isang matalim na huni na tunog ang nagmula sa likuran ni Julius Reed. Mag-ingat ka.
Bulalas ni Itay Huntington, dilat ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, ang espada ay nasa loob na ng pulgada. Napagtanto ang panganib, mabilis na tumalikod si Julius Reed. Malamig niyang tinitigan ang may-ari ng espada. Matalas ang talom ng espada. Hinawakan ni Lily Jordan ang espada sa isang kamay, puno ng hinanakit ang mga mata. Ikaw Letcher, mamatay ka. Sigaw niya. Nakadikit na ang dulo ng espada sa dibdib ni Julius Reed. Ngunit hindi na ito makapag-advance kahit isang fraction pa. Ikaw pala. Medyo nagulat si Julius Reed. Hindi niya inaasahan na ang taong kumidnap kay Itay Huntington ay si Lily Jordan. Hindi ba dapat yung mga celebrity na galing pa sa kabisera? Bakit gustong hanapin siya ni Lily Jordan at agawin si Itay Huntington? Ikaw Euro Broken Bar. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Lily Jordan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi niya maipasok ang dulo ng espada sa puso ni Julius Reed. Gusto niyang bunutin ang espada. Ngunit ang espada ay nakaipit na parang nakasemento sa kinalalagyan, at hindi may galaw man lang. Hindi ka katulad ng iyong ama. Klang. Pilit na pinipilit ng mga daliri ni Julius Reed, na direktang nabali ang longsword. Ano Euro Broken Bar, anong sabi mo? Nanginginig ang puso ni Lily Jordan, dilat ang mga mata. Sarili niyang ama Euro Broken Bar. Iyon ay isang bagay na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Kilala ko ang iyong ama. Inihagis ni Julius Reed ang putol na espada sa lupa, pinipigilan ang kanyang layuning pumatay. At dati tayong matalik na magkaibigan. Nagsisinungaling ka. Nabitawan ni Lily Jordan ang putol na espada na hawak niya, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Napaatras siya habang umiiling, umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Bakit? Bakit hindi kita kayang patayin? Siya ay dapat na maging isang henyo na babae. Bihirang makilala ang mga kapantay niya. Sa kanyang sekta, siya ang pinapaboran na anak ng langit. Doon, wala rin siyang karibal. Ngunit mula ng labanan sa kawayan ng Gonzales City, siya ay pinagmumultuhan. Ang laban na iyon, ay masyadong mapangwasak. Nawala, ganap na nabura. At ngayon, ang dating pumatay sa kanya, kaharap si Julius Reed. Kaharap ang lalaking ito na pinangarap niyang patayin. Ni hindi niya kaya Euro Broken Bar. Ilabas ang kanyang espada. Lily Jordan. Matigas ang ekspresyon ni Julius Reed, sumama ka sa akin. Hindi. Mapatla ang mukha ni Lily Jordan, punong-puno ng luha ang mga mata. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Hindi siya handang sumuko. Ginagamit ka na ba at wala pa ring alam? Si Julius Reed ay bihirang magalit. Ang iyong ama ay napakasigla, ngunit isipin na ang kanyang anak na babae ay magiging napakatanga. Tumahimik ka. Napasigaw si Lily Jordan sa sakit, hindi ako papayag na bastyusan mo ang aking ama. Sabi ko, kilala ko siya. Dahan-daang naglakad si Julius Reed patungo sa kanya, nanlamig ang mga mata nito, kung hindi, namatay ka na sana sa kawayan. Akala niya ay pipigilan ng Nine Spirits ang kanilang mga sarili. Ngunit ngayon ay tila, hindi nila naiintindihan ang pagpigil. Well, kailangan lang niyang tulungan ang Nine Spirits na pigilan ang kanilang sarili. Niloloko mo ako. Si Lily Jordan, namumulang luha sa kanyang mga mata, ay kinuha ang mahabang espada sa lupa. Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, papatayin ko ang sarili ko. Ang kanyang kumpiyansa ay ganap na nasira. Akala niya kaya niyang ipaghiganti ang sarili niya sa pagkakataong ito. Ngunit sino ang mag-aasahan, isa na namang kakilakilabot na pagkatalo. Hindi makatiis kahit isang galaw. Sige, mamatay ka at tingnan mo kung kaya mong harapin ang iyong ama sa kabilang buhay. Naningkit ang mga mata ni Julius Reed at bigla siyang sumugod. Inaagaw ang sirang espada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 877, Paghihiganti ng Starlight Group, ikaw. Parehong gulat at inis si Lily Jordan. Pero bago pa siya makapag-react, whoosh, isang tunog ng isang nakatagong kahon ng sandata na uma-activate. Ang dart, halos lampasan silang dalawa habang lumilipad ito. Baliw na dragon. Lumitaw ang mga figure mula sa kakahuyan. Nangunguna sa kanila ang isang medyo matambok na lalaki. Blade, ikaw ba talaga ang pumatay sa kanya? Puno ng puot ang tono ng lalaki. Ang Diyos ng digmaan ng Starlight Group ay talagang namatay ng malungkot sa Eastern Continent. Ang katawan niya,
punong-puno ng punyal. Ito ay isang kahihiyan. Isang napakalaking kahihiyan. Ngayon, ang Starlight Group ay naging katatawanan sa Silangang Asya, kinukot siya ng iba't ibang puwersa. Siyempre, muling pumasok sa eksena ang Seven Clouds Academy. Ngunit walang naniniwala na si Mad Dragon ay buhay pa. Ikaw ba, o hindi ka Mad Dragon? Itinaas ng lalaki ang nakatagong kahon ng sandata, tinutukan si Julius Reed, magsalita ka. Hindi pa nila nakita ang Mad Dragon. Ang tanging tunay na nakakita ng Mad Dragon ay ang iilan mula sa Shadow Gate. Ngunit pagdating sa silangan, nakatagpo sila ng lalaking nakamaskara na nagsasabing kilala niya ang Mad Dragon. Pagkatapos, pinangunahan niya sila dito. Kasama ang grupo mo. Lumingon si Julius Reed, nakatingin kay Lily Jordan. Marahil ito ay ang biglaang ingay ng nakatagong kahon ng armas o marahil ang panloob na kaguluhan ay labis para kay Lily Jordan. Ang nagtitiwala na babae ilang sandali lang ang nakalipas ay may bakanteng tingin sa kanyang mga mata. Parang nawala sa isip. Kinakausap kita. Kinusat-kusot ng lalaki ang kanyang mga mata, bumabalot sa kanya ang isang mamamatay tao na aura. Mahusay ang paghawak mo sa sarili mo, hindi ka dapat ordinaryong tao. Pinapanood nila sa gilid ang laban nina Lily Jordan at Julius Reed. Lily Jordan, tinatanong kita sa huling pagkakataon. Itinuro ni Julius Reed ang mga taong iyon, kasama mo ba sila? Hindi ko alam. Namanhid na umiling si Lily Jordan, blanko ang kanyang ekspresyon. Whoosh! Ang nakatagong kahon ng sandata ay gumawa ng tunog. Ang dart ay tumama sa lupa wala pang kalahating metro mula sa mga paa ni Julius Reed. Sagutin mo ang tanong ko. Naiinip na ang lalaki. Hindi siya sigurado kung ang kabilang partido ay mula sa Seven Clouds Academy. Kung hindi, baka maging biro sila sa Silangang Asya. Hindi ito mahalaga. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo, nakatingin sa kanila, hindi mahalaga kung sino ako, dahil, mamamatay kayong lahat. Wala doon ang Nine Spirits. Ang talagang gusto niyang patayin ay ang Nine Spirits. Sa ngayon, halos naging kasangkapan na si Lily Jordan. Isang tool na ginagamit ng Nine Spirits para sa kanyang mga layunin. Ayaw niyang manatili pa si Lily Jordan sa tabi ni Nine Spirits. Ang pamilya Jordan ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae, hindi papayag si Julius Reed na masaktan si Lily Jordan. Malalaking salita, ngunit, gusto ko sila. Ang lalaki, hawak ang nakatagong kahon ng sandata, ay dahan-daang lumapit kay Julius Reed, may nagsabi sa akin na ikaw ay Mad Dragon. Pero hindi ako naniniwala, mahina siyang tumawa, matagal nang patay ang Mad Dragon. Kung hindi, bakit mawawasak ang Seven Clouds Academy? Ang Starlight Group ay walang pakialam sa buhay o pagkamatay ng mga mula sa Seven Clouds Academy, gusto lang nila ng Divine Dragon Tripod. Gamit ang Divine Dragon Tripod, ang Starlight Group ang mga ngibabaw sa East Asia. Tungkol naman sa Mad Dragon. Walang sino man sa Starlight Group ang naniniwala na buhay pa ang Mad Dragon. Sino ang nagpadala sa iyo? Hinarap ni Julius Reed ang lalaki at dahan-daang naglakad patungo sa kanya. Starlight Group, bahagyang kumunat ang noo ng lalaki, stop. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Julius Reed at nagpatuloy sa paglalakad. No, Omicron. Sabi ko tumigil ka na. Sigaw ulit ng lalaki. Samantala, itinaas ng kanyang mga tauhan sa likuran niya ang kanilang mga nakatagong kahon ng sandata. Pagpuntirya kay Julius Reed. Pero, kahit na nahaharap sa 12 ng mga nakatagong kahon ng armas, si Julius Reed ay hindi pa rin nagpakita ng tanda ng paghinto. Hindi mo ba ako naririnig? Whoosh! Nagpaputok ang lalaki ng isang hidden weapon box patungo sa lupa. Medyo natakot siya. Kahit na may mga numero sila, bakit siya natatakot? Starlight Group, naaalala ko sila. Lumapit si Julius Reed sa loob ng 3 hakbang ng lalaki. Blade, isa siya sa mga tauhan mo, tama. Eksakto, namatay si Blade sa kamay mo. Nang marinig ang mga sinabi ni Julius Reed, ang lalaki ay nag-igting ng mahigpit. Si Blade ay ang kanyang mabuting kapatid, at sa pagkakataong ito sa pagdating sa Eastern Continent, hindi lang niya gustong agawin ang Divine Dragon Tripod, kundi para ipaghiganti rin si Blade. Ayoko na tinutukan ako ng mga nakatagong kahon ng armas. Whoosh! Sa susunod na sandali, si Julius Reed ang nasa harapan niya.
Bago pa mapaputok ng lalaki ang nakatagong kahon ng sandata, tinadtad niya ito ng isang hampas ng palad. Basag. Nabali ang buto sa kamay niya. Ang lalaki ay nababalot ng malamig na pawis dahil sa sakit, at ang nakatagong kahon ng sandata ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Patayin siya. Whoosh! Bago pa makapagsalita ang lalaki, nasalo na ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata sa himpapawid, walang humpay na pinaputukan ang grupo. Ang nakatagong kahon ng armas ay mayroon lamang 7 darts. Sa likod ng weapon box. Sa clearing, wala pang 10 tao ang natira. Biglang tumili ng malakas ang kahon. Ngunit si Julius Reed ay gumawa ng pasulong na roll, na wala sa mga damo. Buksan ang kahon ng armas. Ang pinuno, na may malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo sa sakit, ay naalala pa ring magbigay ng mga utos. Sikat na sikat ang Starlight Group sa East Asia. Sa pagkakataong ito, dinala na niya ang lahat ng elite niya. Gayunpaman, sila ay pinabagsak ng walang kahirap-hirap. Isang matapang na pag-iisip ang pumasok sa isip ng lalaki. Nagulat siya sa malamig na pawis. Hindi kaya ang taong ito sa harap nila ay Mad Dragon nga. Swish, swish, swish. Wala na siyang panahon para mag-isip pa. Mula sa mga palumpong, ang damo ay pumutok ng paputok. Ang tila pinong mga sanga ay talagang parang darts, na direktang tumutusok sa ilang lalamunan. Namatay agad ang mga lalaking iyon. Lilipad na umalis sa sugat na iyon. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasamang bumabagsak, napuno ng gulat ang mga mata ng lalaki. Ito, kahit na ang kanilang mga nangungunang eksperto sa Starlight Group ay hindi magawa ito. Ilang sandali pa, saglit lang. Ang tanging nakatayo sa clearing ay si Lily Jordan. Sabi ko, ayoko na tinutukan ako ng mga kahon ng armas. Inalis ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, nililinis ang dumi mula sa kanyang katawan habang siya ay naglalakad palabas ng mga palumpong. Ikaw, sino ka? Napaatras ang lalaki sa takot na parang nakakita ng multo, walang humpay na umaatres. Maaari siyang tumakbo, ngunit ngayon, hindi siya susundin ng kanyang mga paa. Starlight Group, napakadaling naduraj. Walang kapangyarihang lumaban. Hindi, desperado na ang lalaki. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nararamdaman ni Lily Jordan. Starlight Group, ilang tao ang dumating. Lumapit si Julius Reed sa lalaki, malamig na tanong. Ang Panginoon ng Silangang Asya ay hindi maaaring magpadala lamang ng ilang mga sorry figure para sa misyon. Kami lang. Napuno ng gulat ang mga mata ng lalaki, nauutol ang kanyang pananalita. Masyadong nakakatakot. Tao pa nga ba itong binatang kaharap niya? Hindi katapat. Kinuha ni Julius Reed ang isang kahon ng sandata mula sa lupa. Dahan-dahan itong itinaas, huling pagkakataon. Huwag Euro Broken Bar, huwag mo akong patayin Euro Broken Bar. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay, ang mukha ay kasing putol ng kamatayan. Siya ay agonizingly punit sa loob. Magsalita ka. Malamig na tanong ni Julius Reed. Magsasalita ako. Magsasalita ako Euro Broken Bar. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mga panlaban sa pag-iisip ng lalaki. 3 team ang ipinadala ng Starlight Group, isa lang ako doon. Pero habang papunta kami dito, may nakasalubong kaming lalaking nakamaskara. Sabi ng lalaking nakamaskara alam niya kung nasaan si Mad Dragon Euro Broken Bar kaya dinala niya kami dito, sinusubukang tambangan ka. Sa dulo, ang boses ng lalaki ay nanginginig ng hindi mapigilan. Lokasyon. Tanong ulit ni Julius Reed. Moonshadow Hotel. Nasa Moonshadow Hotel sila. Ang lalaki ay lumuhad sa lupa. Nagsusumamo, maaari mo bang iligtas ang aking buhay Euro Broken Bar? Whoosh! Na-activate ang weapon box. Umindayog ang katawan ng lalaki at bumagsak sa lupa. Isang paraan para mabuhay. Pinili niya ang sarili niyang dead end. Sino ang nanguna sa kanila dito? Lumapit si Julius Reed kay Lily Jordan at nagtanong. Parang, may nagbabalak laban sa kanya sa mga anino. Ang kabisera ay hindi payapa. Ako Euro Broken Bar. Bahagyang nanginig si Lily Jordan nang mag-activate ang weapon box. Magsalita ka. Marahas na tanong ni Julius Reed, hindi mo ba naiintindihan ngayon na ginagamit ka ng 9 spirits? Namutla si Lily Jordan. Parang kutsilyo ang putol ng pangungusap na iyon. Talaga.
Paulit-ulit na sinamantala ng Nine Spirits ang mga alalahanin ni Julius Reed para sa kanya. Ngunit hindi kailanman ay isinasaalang-alang niya ang kanyang kapakanan. Tinawag siya ng aking amo Euro Broken Bar Devlin. Panipi, napasquat si Lily Jordan. Napahawak sa ulo niya habang umiiyak. Siya ay clueless Euro Broken Bar. At Luigi, Devlin. Huminga ng malalim si Julius Reed, biglang lumingon. Hindi kalayuan Euro. Unti-unting lumalapit ang isang figure. The moment na nakita niyang lumingon si Julius Reed. Huminto ang figure sa kanyang kinatatayuan, nakataas ang kanang kamay. Ang dulo ng kahon ng armas, kumikinang na may kulay pilak na ilaw. Kulog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 878 Silly Sweet White, Dodge. Biglang lumiit ang mga pupils ni Julius Reed. Hinawakan niya si Lily Jordan at buong lakas na tumalon. Whoosh! Sa likod nila, dumadagandong habang hinahampas ng kidlat ang hangin. Boom! Kung saan sila kanina pa, ang lupa ay may lalim na kalahating metro at ilang metro ang haba. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa isang kisap mata, si Hades ay sumugod ng may malalaking hakbang. Tumalon siya sa hangin. Bumagsak ang mga kamao niya sa sobrang bilis. Kunin mo siya at umalis ka muna. Si Julius Reed, hawak si Lily Jordan, ay napaatras ng ilang hakbang, pagkatapos ay itinapon siya patungo kay Itay Huntington. Boom! Sa harap ni Julius Reed, binasag ni Hades ang lupa sa isang malalim na hukay. Tapos, hinugot niya ang Skyfire. Whir! Napuno ng alikabok ang clearing. Nagkita tayong muli, nakangiting sabi ni Hades na may hawak na baril. Paos ang boses niya, parang galing sa impyerno mismo. Nasa kanya pa rin ang kulay dugo na sandata sa labanan. Sa ilalim ng papalubog na araw, ito ay kumikinang ng napakatalino. Sa pagitan ng dalawang lalaki, napuno ng alikabok ang hangin na parang isang matayog na pader, na naghihiwalay sa kanila. Mamamatay na, si Julius Reed, habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, ay tumingin kay Hades. Huling beses na hindi kita pinatay, dapat ay bumalik ka sa deep cold. Sa halip na magpakatanga para mamatay. Ang bilis ng paggaling ni Hades ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng mahusay na labanan sa araw na iyon, nagpadala si Beckett Carmichael ng mga tao upang maghanap sa buong lungsod. Ngunit wala silang nakitang bakas ng Hades. Kahit na nakahukay ng 3 talampakan sa lupa ng nakapalibot na kagubatan, wala silang nakitang mga pahiwatig. May isang paliwanag lang. Isang tao sa kabiserang lungsod ang kumupkop kay Hades. Hindi ang mga tao ni Deep Cold ang tumulong sa kanya, kundi isa sa mga lokal na dakilang pamilya mula sa kabisera ng lungsod. Isang mahusay na pamilya lamang ang makapagtatago kay Hades nang walang putol. Kung hindi ka mamatay, hindi na ako babalik. Isang nakakagambalang ngiti ang muling sumilay sa kulay pilak na kulay abo na mukha ni Hades. Tungkol sa dalawang babaeng iyon, hindi ko sila papatayin. Itinutok niya ang dulo ng kanyang baril kina Lily Jordan at Itay Huntington. Kung tutuusin, ang sama ng loob na ito ay sa pagitan mo at sa akin. Ang puot na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso ay sumabog sa pangalawang pagkakataon. Noong nakaraang pagkakataon, nabigo siyang talunin si Julius Reed at muntik nang mawalan ng buhay. Ngayon, bumalik si Hades na may dalang paghihiganti. Dapat ay malinaw sa iyong puso na kahit na sa iyong kasaganaan, wala kang kapantay para sa akin. Bahagyang inilagay ni Julius Reed ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Napakakapal ng alikabok kaya nababalot na ng alikabok ang damit niya. Paano kung, sumali ako? Pumalakpak. Isang figure ang sumulpot sa 100 metrong bilis ng dash, na sumugod sa gilid ni Hades. Matapos huminto, pinagmasdan ni Julius Reed ang biglang sumulpot na lalaki. Nakasuot ng puting suot ang lalaki, may hawak na mahabang latigo sa kamay. Saint Air. Nakangiting humiling si Julius Reed. Hindi ko inaasahan na makikipag-ugnayan ka sa mga tao mula sa Deep Cold. Ang bagong dating ay walang iba kundi ang Saint Air of Skyfire. Mula nang humiwalay sa Five River Province, na-miss na kita. Napaatras ng ilang hakbang ang Saint Air at naglabas ng panyo mula sa kanyang bulsa upang takpan ang kanyang ilong. Kaya, pumunta ako sa kabisera ng lungsod para hanapin ka.
At saka kayo nagkasama. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, isang mamamatay tao na aura na nagsimulang umakyat sa kanyang katawan. Nasira na niya ang Skyfire noon, at ngayon ay hindi na niya iisipin na patayin itong muli. Ang pagkakasangkot ng Skyfire sa Deep Cold ay tiyak na may ibang nagdulot ng gulo sa likod ng mga eksena. Ako ay karangalan na makipagtulungan sa Saint Air. Mahinahong sabi ni Hades. Matagal ko nang narinig ang dakilang reputasyon ni Hades. Nakikita kita ngayon, talagang kahanga-hanga ka. Tumango ang Saint Air kay Hades. Tayo ba? Patayin. His. Gumawa ng napakalaking hakbang si Hades, kinaladkad ang Skyfire sa lupa, naiwan ang mga trenches sa likod niya. Dumadagandong ang alikabok sa likod niya. Whir! Inihagis ng Saint Air ang kanyang latigo, at nagliyab ang apoy sa kahabaan nito. Ang Saint Air, na kilala sa kanyang pyrotechnics, ay isang tunay na master ng Skyfire's essence. Sa sandaling kumilos si Hades, tumakbo rin siya pasulong. Sa isang mabangis na putik ng kanyang latigo. Sa hangin. Isang maapoy na ahas ang lumabas, dumiretso kay Julius Reed. At sa likod ng maapoy na ahas, pumili si Hades ng mahaba at maitim na sandata mula sa kanyang kahon. Lumipad ang alikabok sa paligid. Walang makikita. Ang buong lugar ay bumagsak sa kaguluhan. Umihip ang hangin, ngunit ang direksyon nito ay lubos na hindi mahuhulaan. Ngayon mula sa timog, ngayon mula sa hilaga. Ngayon ay parang umikot ito sa sarili. Sa ganoong sandali, ang paningin ay naging walang kaugnayan. Slash! Sa isang iglap, napunit ng sibat ang langit, na naghihiwalay sa lumilipad na buhangin. Yumuko si Julius Reed at hinampas pababa gamit ang isang kamay. Ang mahabang maitim na sandata ay nagpakawala. Bumalik ang lahat sa katahimikan. Pero, ang tunog ng hangin ay walang tigil, ang dilaw na buhangin ay walang tigil. Whoosh! Isang apoy ang nagpasiklab sa kadiliman, muli na umaagos patungo kay Julius Reed. Ang kakayahan ng Skyfire na manipulahin ang apoy ay kilala. Nang sumalakay ang maapoy na ahas, si Julius Reed ay hindi umatras kundi sumulong. Sumabog sa isang sprint, hinawakan niya ng dalawang kamay ang maapoy na ahas at marahas na hinatak ito pabalik. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang isang figure. Swoosh! Naghagis ng suntok si Julius Reed. Basag. Nabasag ang tadyang ng Saint Air. Bumagsak siya sa lupa na walang tigil na nanginginig. Lumitaw muli ang Silverlight. Sumambulat si Hades, ang kanyang kamay ay nagwawalis ng kulog sa napakalakas. Mag-swipe. Saan man maglakbay ang matalim na gilid ng nakatagong kahon ng sandata, tumabi ang lumilipad na buhangin. Ang hangin ay hindi ng ahas gumawa ng ingay. Swoosh! Nadurog si Julius Reed gamit ang isang kamay, ang kanang paa ay nakatapak sa kulog. Isang napakalaking puwersa ang nagsimulang kumalat sa pamalon ng sandata. Inilabas ni Hades ang lahat ng kanyang lakas, sinubukang paalisan si Julius Reed. Ngunit natagpuan niya ang kanyang mga braso na patuloy na bumabagsak. Ang puwersang iyon, sadyang hindi niya ito kayang labanan. Walang silbi. Naisip niya na sa tulong ng Skyfire Saint Air, tataas ang tsansa niyang manalo. Gayunpaman, walang inaasahan na ang Saint Air ay mapilayan sa lupa pagkatapos lamang ng isang engkwentro. Swoosh! Habang nagkakatampuhan ang dalawa, biglang nagtaas ng paa si Julius Reed. Ang silver hidden weapon box, na may dalang napakalaking puwersa, ay nagpalipad kay Hades. Ang susunod na sandali, tulad ng isang palaso na inilabas mula sa busog nito, mabilis na bumaril si Julius Reed. Swoosh! Nagsalpukan na naman sa ere ang dalawa. Nadapa si Hades, ang kanyang pilak na sibat ay tumusok sa lupa. Naglabas siya ng sariwang dugo. Sa kanyang mga mata, may hindi mapag-aalinlanganang pagkabigla. Inakala niya na ang labanang ito ay magtatapos sa isang draw, o maaari niyang masugatan ng husto si Julius Reed. Ngunit ang Saint Air ay walang anumang naitulong. Papatayin talaga kita. Whoosh! Itinaas ni Hades ang kanyang sibat, sinipa ang ulap ng dumi. Pagkatapos, nawala siya sa lote. Hindi itinuloy ni Julius Reed. Maaga o huli, lilipulin niya ang Deep Cold, at kung determinado si Hades na tumakas, ang pagpatay sa kanya ay mangangailangan ng malaking pagsisikap. Mas mabuting tanungin ang sugatang Saint Air. Matapos masuntok ni Julius Reed, napahiga sa lupa ang Saint Air,
humahagulgol sa matinding paghihirap. Tuloy-tuloy na tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, namilipit na ang kanyang mukha sa kakilakilabot. Tadyang ganap na basag, walang kahit isang hindi napinsalang bahagi sa kanyang katawan. Mag-usap tayo. Yumuko si Julius Reed, tinitingnan ang Saint Air na nakahiga sa lupa. Sa tabi niya, naglalagablab pa rin ang apoy sa mahabang latigo. Ang alikabok ay unti-unting nawala kasabay ng malakas na hangin. Ngunit ang apoy na iyon ay hindi nagpakita ng senyales ng pagkamatay. Sa kabaligtaran, ito ay nasunog ng mas mabangis. Ako si Skyfire. Ikaw si Skyfire. Si Julius Reed ay agresibong iniunat ang kanyang kanang kamay, hinawakan ang leeg ng Saint Air. So paano kung Skyfire ka? N Omicron Go, S Omicron. Minsan ko na kayong inalis, ano ang mahirap gawin sa pangalawang pagkakataon? Desperado ang Saint Air, ngunit sa bawat pagpupumiglas, tumitindi ang sakit sa kanyang tadyang. Bumibilis ang kanyang paghinga, mabilis na namula ang kanyang kutis. Sabihin mo sa akin, sino ang tumulong sa iyo na makipag-ugnayan kay Hades? Pabigat ng pabigat ang pressure sa kamay ni Julius Reed. Siya, mamamatay na siya. Nanginginig na tinuro ni Lily Jordan ang Saint Air. Ang kanyang martial skill ay katangi tangi, ngunit hindi siya kailanman nakapatay ng sinuman. Ang tanging taong gusto niyang patayin ay si Julius Reed. Ngunit hindi niya ito kayang patayin. Ngayon, nang makita ang Saint Air sa hindi mabata na sakit, si Lily Jordan ay medyo nalilito. Ito ay Elven Leocadia. Pagkatapos magsalita, napuno ng isang pagsusumamo ang mga mata ng Saint Air. Ang Leocadia family na naman. Basag. Pinalakas ni Julius Reed ang presyon sa kanyang kamay, mabilis na pinapunta ang Saint Air sa kanyang wakas. Ikaw, pinatay mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Lily Jordan, tumayo siya sa kinatatayuan. Kung hindi ko siya papatayin, pinatay niya ako. Si Julius Reed ay malamig na tumingin kay Lily Jordan, na nagpakawala ng mahinang tawa, isang himala na buhay ka pa. Kung tutuusin, knave ka. At kung hindi maganda ang ilagay. Bahagyang kumunot ang noo ni Lily Jordan, pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali. Hulaan mo, si Julius Reed ay sumenyas patungo sa malayo, at si Eli Hierro ay mabilis na nagmaneho. Dalhin ang dalawang ito sa pamilya Carmichael. Ano naman sayo? Tanong ni Eli Hierro. Napanood niya ang nakaraang labanan mula sa malayo, lubos na namangha. Ito ay isang kapistahan para sa mga mata. Moonshadow Hotel, para pumatay ng tao. Bahagyang napakunot ang sulok ng bibig ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 879, narinig mong hinahanap mo ako. Ang Moonshadow Hotel ay isang 5-star hotel. Matatagpuan sa mataong downtown area ng capital city. Ang mga naturang 5-star hotel ay karaniwan sa kabisera. Bilang pinakamaunlad na lungsod sa buong silangang kontinente, hindi ito nagkukulang ng pera o kapital. Pero iba ang Moonshadow Hotel. Ang may-ari nito, si Zachary Leopold, ay East Asian. Ang pinakamakapangyarihang conglomerate sa silangang Asya ay kay Zachary Leopold. Sa sandaling ito sa Moonshadow Hotel, sa ika-5 palapag. Napakatahimik noon. Mga ilaw, 7 kwarto lang ang naiilawan. At kung walang espesyal na elevator card, hindi ka makakarating sa ika-5 palapag. Bull taking people to ambush. I wonder kung nagtagumpay sila. Sa loob ng pinakamalaking pribadong silid sa ika-5 palapag. 4 na lalaki ang bumuo ng bilog, naglalaro ng poker. Nakasuot sila ng mga vest, at bawat isa ay may mga galos sa kanilang katawan. Hindi kumukuha ng payo si Bull, kung magtagumpay siya, hindi siya pupurihin ng pinuno ng koponan. Tinanggal ng isang lalaki ang upos ng kanyang sigarilyo at itinapon ang isang king card, pero kung mabaigo siya, tiyak na ibababa siya at mapaparusahan. Kilalang-kilala namin ang karakter ni Bull. Maganda ang relasyon niya kay Blade, at sa pagkakataong ito isa na siya sa pinakasabik na makipaglaban. Binaba ng isa pang lalaki ang kanyang mga card, kinuha ang vodka sa tabi niya, at uminom ng malaking lagok. Huminga siya ng malalim, nilabas ang kanyang dila. This damn vodka, really pack a punch. Kunti ang inom. Ang mga walang ingat na pagkakamali ay nagagawa kapag lasing. Nagbabala ang isang kasama. Huwag mag-alala,
Walang anumang misyon ngayon, hintayin mo lang ang balita ni Bull. Humalaklak ang lalaki at ibinuhos ang lahat ng vodka sa kanyang bibig. Klang. Pagkatapos, inihagis niya ang bote sa lupa. Sa tingin mo ba ay talagang buhay pa ang Mad Dragon? May nagsalita, at tumahimik ang kwarto. Sampal. Inihagis ng lahat ang kanilang mga card na may mga hindi nasisiyahang mukha, buzzkill. Halos 3 taon nang hindi nabanggit ang pangalang Mad Dragon. 4 na taon na ang nakalipas, ang Mad Dragon ay isang bangungot. Isang bangungot sa puso ng lahat. Bagamat napakakaunting tao ang nakakita kung ano ang hitsura ng Mad Dragon Euro. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga mayroon ay patay na. Mad Dragon, imposibleng mabuhay. May paninindigan na sabi. Kung hindi siya patay, walang dahilan para mawala siya sa loob ng 4 na taon. 4 na taon, bumagsak ang dating Panginoon. Unti-unting bumagsak ang watawat ng Seven Clouds Academy, na sumisimbolo sa walang talo na gintong dragon na lumulunok sa araw. Ito ay naging isang elehiya. Sa loob ng 4 na taon na ito, ang lahat ay patuloy na nanghuhula. Kung namatay na nga ba ang alamat na si Mad Dragon? At kung may posibilidad pa bang mabuhay siya? Ngunit sa huli, tinanggap ng lahat ang katotohanang patay na si Mad Dragon. Sa loob ng 4 na taon, ang martial world ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Maraming malalakas na mandirigma ang sunod-sunod na lumitaw. Sa ganoong oras, kahit na hindi patay ang Mad Dragon, magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit para ibalik ang dating kaluwalhatian ng Seven Clouds Academy. Ang isuko ang posisyon ng Panginoon at mawala sa loob ng 4 na taon ay walang kabuluhan. Kahit hindi pa siya patay, gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. May malamig na sumangot, maliwanag, hindi niya naranasan ang sakuna ng taong iyon. Hindi niya naramdaman ang takot sa pagiging dominado ng Mad Dragon. Kung 4 na taon na ang nakalipas, kung maglakas loob kang magsabi ng mga ganyang salita, mahinang tumawa ng mahina ang isang kasama, hindi na kailangang kumilos ng Mad Dragon, ang pinuno ng pangkat ang mismong pumatay sa iyo. Noon, ang sino mang maglakas loob na magsalita ng walang ingat tungkol sa Mad Dragon ay tiyak na mapaparusahan. Maging ang organisasyon ay kailangang magdusa sa mga kahihinatnan. Whoosh! Noon lang, isang figure ang bumasag sa bintana ng hotel, at direktang pumasok sa pribadong silid. WHO, si Ben Weather, ang taong namamahala sa Starlight Group sa paglalakbay na ito, ay mabilis na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang upang ilabas ang kanyang nakatagong kahon ng sandata. Whoosh! Pero bago pa mahawakan ng kamay niya ang weapon box, lumipad na ang buong katawan niya. Ang kanyang dibdib, sa matinding sakit. Balita ko, may gustong pumatay sa akin. Tumayo si Julius Reed habang nasa likod ang mga kamay, nakatayo sa pagitan ng 3 lalaki. Matapos silang tingnan, sino ka? Ang isa sa kanila ay tumalikod para abutin ang isang armas. Whoosh! Bumaba ng husto si Julius Reed, diretsyong sinipa ang bote ng vodka. Bumagsak, nabasag ang bote sa likod ng ulo ng lalaki, na agad nabasag. Nanginginig ang katawan ng lalaki, bumagsak sa kama at walang tigil na nanginginig. Ang dalawa pa ay nakatayong naninigas, hindi nang ahas na kumilos. Ikaw, dahil sa lakas ng loob, tinanong ng isa sa kanila, wala kaming hinaing laban sa iyo, bakit mo? Walang mga hinaing. Iniunat ni Julius ang kanyang kamay, hinawakan ang leeg ng isa, itinuro sa akin ng iyong lalaki ang isang nakatagong kahon ng sandata at sinabi mong walang hinaing. Hindi, walang ganoon. Ang lalaki ay itinaas, ang kanyang mga paa ay sinisipa ng galit. Lalong bumilis ang kanyang paghinga, at nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Ang 4 na naruroon ay mga elite ng Starlight Group. Ngunit ang isa ay agad na sinipa, ang buhay at pagkamatay ng isa pa sa kama ay hindi tiyak. At siya mismo ay lubos na walang kapangyarihang lumaban. Anong klaseng halimaw ang kalaban nila? Sino ka ba talaga? Ang kanyang puso ay nasa ganap na kaguluhan, at ang lakas sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang maubos ng mabilis. Thud! Bumitaw si Julius sa pagkakahawak niya, at ang lalaki ay bumagsak ng malakas sa lupa. Kami ay mga tao mula sa Starlight Group. Napasandal si Ben Weather sa dingding, napahawak sa dibdib, sumisigaw sa sakit. Malaki ang reputasyon ng Starlight Group. Bilang mga Panginoon sa Silangang Asya,
Ang makita ang kanilang mga elite na napakadaling talunin ay nagpapula ng mukha ni Benwether. Ito ay isang hindi mabata na kahihiyan. Ang ikalimang palapag. Ang ikalimang palapag, sa lahat ng lugar. Itong binatang kaharap nila, nabasag ba talaga ang salamin at sumugod. Ang Starlight Group, alam ko. Lumapit si Julius kay Benwether, lumuhad sa harap niya, at nakangiting nagtanong, hindi mo ba ako nakikilala? Sino ka? Nang makita ang ngiti sa mukha ni Julius, naramdaman ni Benwether ang lamig sa kanyang gulugad. Alam mo na kami ay mula sa Starlight Group, ang lakas ng loob mong hawakan kami. Dahil sa lakas ng loob niya, gumawa siya ng pananakot na pahayag, kung sasaktan mo ang Starlight Group, hindi ka na mabubuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ito banta, kapag na-provoke, haharapin nila ang walang katapusang mga pagtatangka ng pagpatay. Maging ang kanilang mga kamag-anak ay madadami. Walang paraan upang mamuhay ng normal. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ng isang individual, hinding-hindi ito makakalaban sa isang malawak na organisasyon. Hindi mo ako nakikilala. Sa harap ng banta ni Benwether, hinugot ni Julius sa kanyang baywang ang nakatagong kahon ng sandata. Inilagay niya ito sa kamay ni Benwether, idiniin ito sa sarili niyang ulo. Balita ko hinahanap mo ako. Ikaw ay, nagulat si Benwether. Dumating sila sa Eastern Continent upang subaybayan ang mga labi mula sa Seven Clouds Academy. Isa kaya sa Seven Clouds Academy ang binatang ito na nasa harapan nila. Ngunit hindi ba't ang mga labi ng Seven Clouds Academy ay nagdurusa ng husto, na nasa dulo na ng kanilang lakas. At gayon pa man ay naglakas loob silang gumawa ng kaguluhan. Ngunit ang nakatagong kahon ng armas. Talagang hinawakan niya ito sa kamay. Tila kung si Benwether ang nag-trigger ng mekanismo, ang binata sa kanyang harapan ay mamamatay kaagad. Medyo nataranta ang puso niya. Walang saysay ito. On Omicron, S0. Ako ay mula sa Seven Clouds Academy. Tumango si Julius, to be exact, ako rin ang founder ng Seven Clouds Academy. Bamuka ang bibig ni Benwether. Sa kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. May tinatawag akong Mad Dragon, ang iba naman ay tinatawag akong Saint Lord. Pero Julius Reed ang pangalan ko. Nakangiting sabi ni Julius. Para bang isang napaka-ordinaryong bagay ang tinatalakay niya. Ngunit si Benwether at ang lahat ng nasa silid ay natakot na naninigas sa kinalalagyan. Ikaw ay, Mad Dragon. Nanginig si Benwether dahil sa panginginig, nanginginig ang kamay na nakahawak sa nakatagong kahon ng sandata. Hindi ba lagi mo na lang akong gustong patayin? Anong mali? Given the chance, hindi mo kaya, di ba? Nakayuko si Julius sa lupa, nakangiting tanong. Kasabay nito, ang isang kamay ay nakadiin sa ulo ni Benwether, nanginginig ito pabalik-balik. Wala akong pakialam kung Mad Dragon ka o hindi. Pumunta sa impyerno. Whoosh! Si Benwether, tulad ng isang baliw, ang nag-trigger ng mekanismo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 880 mahiwagang mark habang nag-click ang nakatagong kahon ng sandata, tumabi ang ulo ni Julius Reed. Dumaan ang dart, ginulo ang kanyang buhok at tumama mismo sa Starlight Group na nasa likuran niya. Ang nasa ilalim, ganap na walang bantay, ay nahulog ng direkta sa isang pool ng dugo. Talagang naglakas loob ka na i-trigger ang hidden weapon box. Smack! Tinamaan ng palad ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata sa lupa. Hinawakan niya ito sa kamay. Whoosh! Whoosh! Tumayo siya at nag-trigger ng dalawa pang nakatagong kahon ng armas patungo sa mga taong nasa likuran niya. Sa silid, mula sa orihinal na 4 na pinuno ng Starlight Group, isa lamang ang naiwan na buhay. Ikaw talaga ang Mad Dragon. Si Benwether ang taong namamahala sa operasyong ito, na may hawak na napakataas na posisyon sa loob ng Starlight Group. Karaniwan siyang nagsilbi bilang pinuno ng pangkat ng aksyon. Ang kanyang mataas na posisyon ay hindi dahil sa edad o karanasan, ngunit dahil sa kanyang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Maging ang mga bagong recruit ng Starlight Group ay personal niyang sinanay. Ngunit ngayon, pakiramdam ni Benwether ay isang pagkabigo. Sa pagharap sa isang kabataan, hindi man lang siya makaipon ng lakas para makipaglaban. At sa ganoong kalayuan, hindi niya magawang patayin ang kanyang kalaban gamit ang isang nakatagong kahon ng sandata.
Sa unang pagkakataon sa mga dekada, nagsimulang magduda si Benwether sa kanyang sarili. Sabi ko sa'yo, ako ang taong hinahanap mo. Tumingin si Julius Reed kay Benwether mula sa itaas, malamig na nagtanong, ngayong nahanap mo na ako, ano ang gusto mong gawin? Ako, gumalaw ang lalamunan ni Benwether, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. O sa halip, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano ang sasabihin? Pumunta sila dito para ituloy ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Blade. N-on-G. S. Omicron. Ngayon, ang katotohanan ay nabuksan. Ang pumatay, si Mad Dragon. Ngunit ano ang magagawa niya? 4 na taon na ang nakalilipas, hindi kayang ibagsak ng lahat ng kapangyarihang nagkakaisa ang Mad Dragon. Maari kaya niyang patayin, isang action team leader ng Starlight Group, ang Mad Dragon. Leader. Maya-maya pa, sunod-sunod na nagmamadaling yabag ang nagmula sa pinto. Maliwanag, ang tunog ng mga nakatagong kahon ng armas ay nagpaalarma sa mga miyembro ng Starlight Group. Kakabukas pa lang ng pinto. Whoosh, whoosh, nag-trigger si Julius Reed ng 2 pang nakatagong kahon ng armas. 2 miyembro ng Starlight Group ang hindi man lang namalayan ang nangyayari bago sila bumagsak na patay sa lupa. Ang iba ay nakatayong tulala sa pintuan. Whoosh, whoosh, sumunod ang isa pang ikot ng nakatagong kahon ng armas. Isa-isa, ang mga tao ay nahulog sa mga pool ng dugo. Scram! Sigaw ni Julius Reed. Agad na umiwas ang mga natitirang miyembro ng Starlight Group. Hindi sila tanga. Dahil patay na ang kanilang mga kasama, wala nang saysay na isulong ang kanilang mga sarili. At sa ilalim ng kontrol ng Benwether, sila ay walang pamumuno, walang alam kung ano ang gagawin. Mas mabuting maghintay sa labas ng pinto, upang obserbahan ang anumang mga pagbabago. At nagkataon, upang magpadala ng mensahe sa punong tanggapan. May ipapakita ako sa iyo. Si Julius Reed ay naglabas ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, binuksan ito, at inilagay ito sa harap ng Benwether. Kung nakilala mo ang sagisag dito, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Ito, laking gulat ni Benwether, ngunit sinubukan niyang patatagin ang kanyang emosyon. Habang mas kritikal ang sandali, mas kailangan niyang manatiling malinis ang ulo. Sa papel ay isang pattern. Sa itaas ay ang buwan, sa ibaba ay ang araw. Ito ay nakakatakot, pero medyo pamilyar. Kung hindi ka makasagot sa loob ng kalahating minuto, inilabas ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata, na naglalaman pa rin ng isang huling dart. Ihahatid na kita. Siya ay personal na pumunta sa Moon Shadow Hotel para gamitin ang mga tao ng Starlight Group para imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Isabella Worm ilang taon na ang nakakaraan. Ang Starlight Group ay nasa ilalim ng Marshall World Organization at siya pa rin ang hegemon ng East Asia. Marahil, maaari mong makilala ang simbolo na ito. Parang ako, parang nakita ko na siya dati. Kinusat ni Benwether ang kanyang mga mata at biglang tinampal ang kanyang noo. Naalala ko na ngayon. Ito ang simbolo ng Thunder Peak Hall. Kalokohan. Itinaas ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay, itinutok ito sa ulo ni Benwether. Ang simbolo ng Thunder Peak Hall ay isang swastika. Ito ay isang bagay na pamilyar sa maraming tao. Noong itinatag ni Lola Zaihua ang Thunder Peak Hall, minsan ay voluntaryo siyang nagsumite sa 10,000 Mountain Alliance. Bilang kapalit, binibigyan siya ni Julius Reed ng tableta tuwing 30 taon. Dahil sa mga pagpapala ng mga table task kaya nabuhay si Lola Zaihua ng halos 300 taon. Gayunpaman, dahil sa hindi sinasadyang pagkawala ng Divine Dragon Tripod 10 taon na ang nakararaan, hindi dumating sa oras ang mga table task na dapat ihatid ng 10,000 Mountain Alliance kay Lola Zaihua. Ito ay humantong sa paglahok ng Thunder Peak Hall sa rebelyon. Kahit na, nakipagsabuatan sila sa mga taksil na iyon mula sa 10,000 Mountain Alliance. Ngunit palaging nadama ni Julius Reed na ang mga bagay ay hindi gaanong tulad ng tila. Matagal nang iniisip ni Lola Zaihua ang pag-aalsa. Kahit na kung bakit niya binigyan si Lola Zaihua ng mga table task noong una ay naging malabo sa kanya. Ayon sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, ang mga ganitong gawain ng pagpapahaba ng buhay ng isang tao ay bihirang gawin niya. Ilang emperador sa paglipas ng mga taon ang nakiusap sa kanya, na walang pakinabang,
para sa isang tableta. Kaya, bakit niya sinuportahan ang Thunder Peak Hall sa loob ng 300 taon, para sa anong layunin? Pakinggan mo naman ako. Takot na takot si Ben Weather kaya pawis na pawis siya. Itinuro niya ang diagram, huminga ng malalim, at nagsimulang magpaliwanag. Ikaw ay Mad Dragon, kaya dapat kang maging malinaw tungkol sa kakaibang pag-iral na Thunder Peak Hall. Hinawakan ni Ben Weather ang kanyang dibdib gamit ang kanyang dalawang kamay, tila may matinding sakit. Bago dumating si Brazen Beaumont sa Thunder Peak Hall, ito ay isang hindi gaanong mahalagang organisasyon sa Martial World. Kahit noon pa, maaaring sirain ito ng Starlight Group ko. Magpatuloy. Tumanggaw si Julius Reed. Malupit ang Martial World. Ang batas ng gubat ang kanilang tuntunin. Noon, bagamat nabuhay si Lola Zaihua ng higit sa 100 taon, ang Thunder Peak Hall ay maaari lamang ituring na isang tipikal na organisasyon dahil sa kakulangan ng mga tunay na makapangyarihang eksperto. Hindi ito maaaring banggitin sa parehong hininga ng hegemon ng Silangang Asya. Sa oras na iyon, ang simbolo ng Thunder Peak Hall ay ito. Itinuro ni Ben Weather ang pattern, ang araw at ang buwan ay nagniningning. Ang buwan sa itaas, ang araw sa ibaba. Sinasabi na noong itinatag ni Lola Zaihua ang Thunder Peak Hall, siya mismo ang gumuhit ng simbolo na ito. Ang araw ay kumakatawan sa kanyang lalaki. Ang buwan, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa kanyang sarili. Mamaya, ang kilalang simbolo ng swastika ay pinagtibay pagkatapos ng pagdating ni Brazen Beaumont nang tumaas ng malaki ang status ng Thunder Peak Hall. Nang matapos si Ben Weather, dinilaan niya ang kanyang mga labi at nagtanong, nasabi ko na ang lahat ng nalalaman ko, maaari mo bang? Walang sino man ang hindi natatakot na mamatay. Siya ay walang pagbubukod. Bilang pinuno ng action group sa loob ng Starlight Group, hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit. Kinokontrol din niya ang napakalaking kapangyarihan. Hindi gustong mamatay ni Ben Weather. Sabi mo, may lalaki si Lola Zaihua. Nagsalubong ang kilay ni Julius Reed. Now he indeed remembered, parang may ganyang kwento. Noong hindi pa kilala ang Thunder Peak Hall, hindi sila kilala ng marami. Nagresulta ito sa simbolo ng araw at buwan sa ningning na kinikilala lamang ng napakaliit na bilang ng mga tao. Nang maglaon, nang magparachot si Brazen Beaumont sa Thunder Peak Hall, itinaas niya ito sa antas ng isang sekta ng sabay-sabay. Pagkatapos noon, naging hegemon ng Amerikas ang Thunder Peak Hall. Pagiging kilala sa lahat, sa katunayan, may ganoong bulong-bulungan, ngunit ayon sa sentido komon, ang taong iyon ay dapat na matagal nang namatay. Basang-basa ang damit ni Ben Weather. Hindi iniwan ng kanyang mga mata ang nakatagong kahon ng sandata sa mga kamay ni Julius Reed, at nagsimula siyang manalangin ng tahimik sa kanyang puso. Isang lalaki. Malabong naramdaman ni Julius Reed na may mali. Bakit naging mas komplikado ang pagsisiyasat sa mas malalim na paghuhukay niya? Nakakuha siya ng isang lihim na dokumento mula sa Seven Clouds Academy at natuklasan na si Devlin, na nagplano ng insidente sa Gonzales City, ay isang pangunahing miyembro ng Seven Clouds Academy. Ngayon na, si Lola Zaihua ay nauugnay sa pagkawala ni Isabella Warm 4 na taon na ang nakakaraan. Ano ang nangyayari sa Thunder Peak Hall? Whoosh! Biglang inactivate ni Julius Reed ang mekanismo, pagkatapos ay inihagis ang nakatagong kahon ng sandata sa lupa at dahan-daang lumayo. Sa loob ng Moon Shadow Hotel, nanlaki ang mga mata ni Ben Weather, puno ng dugo ang mukha.